Visit na buhay na talaga to, oh. Napakahirap na nga ng buhay natin. Nagdala ka pa kasi ng bata rito. Isang buwan na yan dito, ah. Kailan ba yung kukunin ng tatay niya? Bakit mo inako ang responsibilidad hindi naman ikaw ang ina niyan? Elo, wala na kasi mapupunta nitong bata. Kawawa naman ito kung magpapalaboy-laboy lang dyan sa daan. Kaya sana, bigyan niyo naman po sana ako ng kaunti pang oras. Pangako, hahanap din kami ng ibang bahay. Pero sa ngayon, Sa ngayon, magiging palamunin na muna yan dito. Ala? Diyos ko naman, Mira. Pinag-aaral kasi kita noon, mas inuna mong lumande. Tapos, nagsyota ka pa ng lalaking may anak na. At ngayon, ikaw ang tumatayong nanay wala ka rin namang trabaho. Hinayupa ka talagang babae ka, oh. Hindi ka na talaga nag-iisip kahit na kailan alam ko naman na nagkamali ako, Lo. Pero sana, bigyan niyo na ako ng pagkakataon na mapatunayang babawi ako. Sige na, Lo. Kawawa naman yung bata O sige, bumawi ka. Pero, ito ang kondisyon. Ikaw ang magpapalamon sa batang yan. Hindi ko na sagutin yan. Tumira kayo rito. Pakilusin mo yan. Paglabahin mo. Kasi ayaw ko ng tatamad-tamad. Kung hindi, palalayasin ko ang batang yan at isasama na rin kita. Lo, 9 na taon pa lang po itong si Buboy. Hindi pa po niya alam yung mga gusto niyong ipagawa. Kaya sana... Sus! Yung apo nga ni Berto, 7 taon lang nagtitinda na ng mani sa palengke. Tapos yung batang yan, 9 na taon na tatamad-tamad pa. Diyos ko naman hindi mo pa makausap na maayos kasi hindi naman makapagsalita. Tingnan mo yan. Sino hindi mabubwisit sa ganyan? Wala na ngang kwenta, wala pang masabi. Lo naman, hindi po yata tama na pati ang kapansanan niya idamay pa po ninyo. Huwag mo akong dramahan, Mira, ha? Nabubwisit na ako sa buhay na to. Basta, yun ang kondisyon ko. Kapag ayaw mo, di lumayas na kayo. Lumabas na ang matandang lalaki na halos umuusok na ang ilong sa galit. Si Mira naman ay napayakap na lamang sa batang si Buboy. Ang senaryong yon ay nasaksiyan lahat ng binatang si Nelson na kanina pa pala nasa harapan ng bintana. Nang makita siya ni Mira ay agad siya nitong nilapitan. Hiyang-hiyang humarap sa kanya ang dalaga. Nakayuko pa ito at hindi makatingin sa mga mata niya. Narinig mo ba lahat? Oo, sorry Hindi ko maiwasang tumambay Nag-alala kasi ako na baka saktan ni Mamburong yung bata. Pasensya ka na, pero bakit ka narito? May kailangan ka ba? Ibibigay ko lang sana itong pandesal para sa inyo ni Buboy. Ito, tanggapin mo. Nakakaya na. Palagi ka na lang nagbibigay sa amin ng pagkain. Hindi ko alam kung kailan ako makakabawi sa iyo Hindi mo naman kailangan bumawi. Ginagawa ko naman ito kasi gusto ko. Ay, siya nga pala. Wala pa rin ba yung tatay ng bata? 1 buwan na. Hindi ko nga alam Sa totoo lang, sobrang nag-aalala na ako. Kasi nung huli kami nag-usap sa telepono, parang natataranta siya. Parang may humahabol sa kanya. Tapos, ang sabi niya sa akin, alagaan ko raw ng mabuti si Buboy. Hindi ko alam kung anong meron. Basta, nung bago mangyari yon, ilang araw siyang parang balisa. Lagi siyang may nararamdaman. Tapos, tuwing madaling araw, palagi siyang gising. Baka naman may nakaaway yung syota mong yun. Nakaaway? Wala naman Basta ang nakikita ko lang sa kanya, para siyang may naririnig palagi. Tapos, hindi niya inaalis yung itak sa tabi niya. Ang sabi pa niya, kailangan daw ligtas kami sa mga nilalang na yon. Ewan ko ba, nalilito rin ako sa kanya Yan kasi ang problema kapag malihim na tao no? Wala ka tuloy alam ngayon kung anong nangyayari. Kung ako na lang kasi sana ang pinili mo, hindi ka na sana problemado ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko, kumain na kayo ni Buboy. Baka gutom na yung bata Maraming salamat talaga. Nelson, kung wala ka, baka hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Drama mo naman masyado. Malamang tutulungan kita. Magkababata tayo Para saan pat sabay tayong lumaki kung hahayaan lang kitang ganyan. Basta, puntahan mo na lang ako sa bahay kapag may problema ka. Tutulong naman ako kapag kaya ko Maraming salamat talaga.
Ngumiti na lamang si Nelson at saka pumasok na rin ang babae sa loob. Kumaway na lamang siya at nagpaalam. Paglabas niya sa bakuran ng dalaga, nakaabang na pala ang dalawa niyang kaibigan sa labas para lang asarin siya. Uy, pumoporma yung tropa natin na tumaasang sa isang iglap lang eh. Mapapasa kanya yung matamis na pagmamahal ng isang dilag na kababata. At ang pag-asang tila nagingalo ay muling nabigyan ng liwanag na ang kanyang karibal bigla na lamang naglaho sa hangin na para bang mabahong utot. Uy, para kayong mga siraulo dyan. Inabangan niyo talaga ako dyan ha, para lang sabihin ng mga yan. Napadalang naman kami. Nakita ka namin kausap si Maring Mira. Ano na estado niyo pre ha? Ha? Ano, kayo na ba? Ano ba pinagsasabi niyo? Baliw ba kayo? Hindi naman ako nanliligaw eh. At saka hindi naman kami talo. Anong hindi talo? Sus, kunwari ka pa. Matagal mo na rin namang gusto si Miri. Aminin mo na kasi sa sarili mo. Wala namang masama sa pagiging honest pre. Ano naman kung oo nga? Gusto ko nga siya. May magbabago ba? Ang bagal mo kasi mag-the moves Naunahan ka tuloy ng may anak na. Ano ba kasing balak mo ha? Palagi ka na lamang magiging ganyan? Tagatulong ng babaeng iniwan ng syota? Ewan ko, hindi ko alam. Basta ang malaga na lang sa akin matulungan ko siya kung ano man ang makakaya ko. Bumuntong hininga na lamang ang dalawa niyang kaibigan. Ang mga ito kasi ang saksi sa kung paano ginagawa ni Nelson ng paraan para lamang tulungan ang babaeng si Mira. Matapos ang kanilang pag-uusap, umuwi na lamang ang lalaking si Nelson. Napatingin siya sa dingding kung saan nakadikit doon ang larawan ng kanyang ama at ina. Umupo siya sa gilid. Napangiti ng pilit. Mag-isa na lang kasi siya sa bahay na yon. Ang kanyang ate kasi bumalik na ng Maynila nung hapon matapos ang halos isang buwan ding bakasyon. Ay nako, mag-isa na naman ako. Ano na naman kaya ang gagawin ko ngayon? Pa? Ma? Sabihin niyo nga sa akin kung anong pwedeng pagkaabalahan. Sawang-sawa na ako kakabantay sa mga alaga natin baboy at manok Nagbiro na lamang ang binata. Pero sa loob-loob niya, malaki ang pasasalamat niya sa kanilang maliit na farm. Dahil kasi doon, napayos nila noon ang kanilang bahay. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral dahil mas inuna niyang magtrabaho, malaki naman ang kinikita niya sa pag-aalaga ng mga pambentang hayop. Uy! Ma? Pa? Nagpaparamdam ba kayo? Natatawa na lamang ang binata. Hindi man lang siya nakaramdam ng takot sa biglang pagbagsak ng mga kaldero. Para nga sa kanya, mas mainam nang nararamdaman niyang kasama niya pa rin ang mga magulang niya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Napasalubong ang kilay ng lalaking si Nelson nang matanaw niya ang batang si Buboy na mag-isang naglalakad sa labas. Agad niya itong nilapitan sa pag-aalalang baka mawala ito. Uy, Buboy, saan ka pupunta? Hindi sumagot ang bata sa kanya. Hindi rin naman kasi ito nakakapagsalita. Nakatingin lang ito sa kanya na parabang naiintindihan ng kanyang sinabi. Tinuro kasi ni Buboy ang direksyon patungo sa tindahan. Bibili ka? Nang alin? Ano? Sigarilyo? Walang niya talaga si Mang Borong Pati bata inuutosang bumili ng sigarilyo. Akin na nga yan. Ako na bibili. Pumunta ka sa inyo at ako nang bahala. Hindi nagdalawang isip ang binatang si Nelson. Agad itong tumungo sa tindahan. Nagmamadali itong makarating sa bahay nila Mira. Pagdating niya roon, agad niyang kinatok ng malakas ang pinto. Hindi na kasi niya kinakaya ang inis para sa matandang lalaki. Bakit ba ang lakas-lakas ng katok mo ha? Nakakabala ka na. Nakita ko po kasi itong si Buboy. Bibili ng sigarilyo sa labas. Kayo po ba nagutos sa kanya? Oo, ako nga. Bakit? Anong problema? Hindi niyo po dapat inutusan ng bata na bumili ng sigarilyo. Bakit? Hindi ba pwedeng utusan ng batang yan? Hindi naman sa hindi pwede. Ang sinasabi ko lang naman po, minor de edad pa si Buboy para ma-expose sa mga ganitong bagay. Gaya nito. Kaya ako na lang ang bumili. Inago ni Mang Borong ang hawak-hawak na sigarilyo at saka pinagpatuloy ang pagsusungit. Expose kapag nalalaman. Bakit ka ba nakikialam?
Sino ka ba, ha? Kababata po ako ni Mira. Alam niyo naman po yun, di ba? Eh ano naman kung ganon? Huwag niyo po sanang gamitin si Buboy para lang pahirapan ng apo ninyo. Ikaw nga, manahimik ka dyan, ha? Wala kang alam sa hirap ng buhay namin. Kung alam mo lang, Alam ko lahat. Saksi ako sa lahat. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin sa akin na wala akong alam. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Kung hindi niyo kayang mahalin ng batang to, huwag niyo naman po sanang pahirapan o saktan. eh bakit? Ano ba kasing pakialam mo, ha? Ama ka ba ng batang yan? Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan, ha? Manahimik ka nga dyan, Nelson. Baka hindi kita batansya dyan. Nako. O sige na, Buboy. Pumasok ka na sa loob. Hintayin mo na lang makabalik yung mama Mira mo. Inakausap pa kita. Huwag kang bastos, oy! Subukan niyo lang saktan si Mira at Buboy. Ako makakalaban ninyo. Bago pa mas lalong bumulusok ang galit na matandang si Borong, umalis na rin si Nelson. Napapailing na lamang siya. Mabuti na lang din at nakapagpigil siya. Dahil malamang sa malamang, baka inatake na sa puso sa sobrang galit si Mang Borong. Dahil wala namang gagawin si Nelson sa kanyang bahay, pinuntahan na lamang niya ang kanyang babuyan at manukan. Pati na rin ang iba pa niyang alagang hayop. Naabutan niya roon ng tagapangalagang si Aling Nita. Ang matandang ito ang nagsilbi na niyang katiwala pagdating sa mga alaga niya. Oh, Aling Nita, bakit narito pa kayo? Gabi na. Dapat nagpapahinga na kayo. Eh kasi naman Nelson, natatakot ako at baka may umatake sa mga alaga natin dito. Aatake? Sino naman po kayong aatake sa alaga natin? Ay nako, huli ka na naman siguro sa balita, ano? Hindi ko po alam eh. Ano po bang balita? Umuwi kasi ang kapatid ko galing sa kabilang probinsya. Ang sabi, inatake raw ng mga aswang ang mga alaga nilang hayop doon. Nababahala ako. Ang sabi kasi ng kapatid ko, baka raw dito lumipat ang mga aswang na yon kasi katabi lang din ang probinsya natin. Aling Nita, hindi naman po yata totoo mga aswang eh. Ano ka ba, bata ka? Wala ka talagang alam sa mga ganun, ano? Nung nabubuhay pa ang mga magulang nyo ng ate mo, nako, sila pa nga nagsasabi sa akin na may mga aswang talaga dito sa bansa natin. Marami sila at hindi natin sila dapat baliwalain. Kung yan ang paniniwala ninyo, wala naman akong karapatan na kontrahin yan. Basta ang sa akin lang naman, huwag nyo na po masyadong pagurin ng sarili ninyo. Dapat nagpapahinga na kayo. Ikaw ba? Bakit ka ba nandito pa? Dapat nasa bahay ka na, di ba? Boring ho sa bahay eh. Bala ko lang sanang kausapin yung mga baboy. Loko-loko ka talaga, bata ka. Kapag ang mga baboy sumagot, tatakbo ka talaga. Ewan ko lang sa'yo. Ikaw talaga, Aling Nita. Tara na nga ho, sabay na ho tayong umalis. Ayos lang naman po ang mga alaga natin. Inakbayan na ni Nelson na matandang babae at sabay na rin silang naglakad. Umuwi na lamang ang lalaking si Nelson at saka nahiga. Agad siyang nakatulog nang ipikit niya ang kanyang mga mata. Nang magising, mukha agad ng dalawa niyang kaibigan ang bumungad sa kanya. Oh, bayan mong bisit naman kayo. Anong ginagawa niyo rito? wow, gulat na gulat. Bakit? Masama bang narito kami? Oo, masama. Lalo na kung hindi naman kayo nagsasabi. Nakabukas yung pintuan mo kaya pumasok na kami. Ano ba kailangan nyo? Aga-aga eh. Anong aga-aga? Tangali na, uy. 10:00 na, pre. Lumabas ka na dyan. Kakain na tayo. Anong kakain? Nagluto na kami rito, no? Tagal mo kasing gumising eh. Kala namin kanina, wala ka ng pulso eh. Bakit kayo nagluto? Anong meron? Sira ulo ka ba? Birthday mo ngayon, no? Ha? Sandaling napaisip ang binatang si Nelson. Pagtingin niya sa kalendaryo na nakasabit sa tapat niya, dito niya lamang napagtanto na tama nga ang sinabi ng dalawa niyang kaibigan. Kahit ang sarili niyang kaarawan ay nakalimutan niya rin. Nakakalimutan ko na. Salamat at pinaalala niyo ah. Uy, tara na. Nagugutom na ako no? Paglabas ni Nelson sa kanilang sala, naabutan niya naroon si Mira at Buboy. Agad na napangiti ang binatang si Nelson at hindi niya kasi inakalang makakasama niya ang mag-ina sa kanyang kaarawan. Nung araw na yon, naging maayos at masaya naman ang sandaling yon.
Para kay Nelson, yun na ang pinaka-memorable na araw ng buhay niya. Maraming salamat nga pala sa halos buong araw na nakasama ko kayo ni Buboy. Maraming salamat din sa pagtanggap. Ang sarap ng mga niluto nila Ading at Jeff. Masarap talaga magluto yung mga yon. Tayo lang ang tagakain eh. Oh, Buboy, uwi na kayo ni mama mo ha. Hahatid ko na kayo. Hindi, okay na kami. Kahit na hindi mo na kami ihatid. Ang lapit lang naman eh. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang naman kami. Ngumiti na lamang ang dalaga at saka na naglakad ang dalawa. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Nelson. Pinanghinaan na naman kasi siya ng loob. Gusto kasi sana niyang magtapat na sa babae tungkol sa kanyang nararamdaman. Ang bihira ka naman. Hinayaan mo na naman makalagpas tong pagkakataon na to. Naku, torpe talaga ang tropa namin. Napalingon si Nelson sa likuran. Akala niya kasi ay nakauwi na ang dalawa niyang kaibigan. Pero hindi pa pala. Nag-abang lang pala ang dalawang iyon kung masasabi na niya kay Mira ang tunay niyang nararamdaman. Akala ko naman nakaalis na kayo. Mga siraulo talaga kayo kahit kailan eh, no? Pero wala pa rin akong lakas ng loob, mga pre. Pakiramdam ko kasi, hindi pa ito yung tamang pagkakataon. Alam ko na hanggang ngayon, hinihintay pa rin niya yung syota niya na bumalik. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Nelson. Tinapik-tapik na lamang siya ng dalawa sa kanyang balikat. Hinayaan na lamang muna ni Nelson ng kanyang nararamdaman. Itinuon na lang muna niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga alagang hayop sa mga sumunod na araw. Isinubsob niya ang sarili sa pag-aalaga. Hanggang sa hindi na niya namamalayan na ilang araw na rin pala ang nakakalipas. Walang iya ka talaga kahit na kailan. Inuutusan ka lang, iiyak ka pa. Mali na nga ang binigay mo sa akin kanina. Ngayon, hindi ka pa maasahan. Nakakainis ka na talagang bata ka. Dapat umalis ka na rito eh. Wala ka namang silbing bata ka. Oh, wag yun naman pong saktan yung batang yan. Mabuti na lamang ay agad na nakalapit ang binata. Kinuha niya agad ang batang si Buboy na iyak ng iyak. Nanlilisik ang mga mata na matanda. Kulang na lang ay murahin sila nito. Nakikialam ka na naman. Ama ka ba ng batang yan, ha? Hindi ka rin naman lolo nito eh. Kaya wala kang karapatang manakit. O kahit na lolo ka pa niya, hindi mo to pwedeng saktan. O ano? Isasaksak niyo sa akin yan? Gusto niyo bang makulong ngayon? Sumusobra na kayo, Mang Borong ah. Eh masyado ka nang nakikialam sa buhay namin eh. Akala mo naman kung sino ka talaga. Magmula ngayon, ako na ang tatayong ama nito. Kaya kung ano man ang gagawin mo sa batang to, ikaw ang mayayari sa akin. Nanlalaki ang mga mata ng matandang si Borong sa kanyang sinabi. Hindi nito inakala na magagawang magmatapang ni Nelson kahit na may hawak pa siyang basag na bote. Halika na, Buboy. Doon na natin hintayin sa bahay mo ang mama mo. Pauwi na rin yon. Dumidiskarte lang yan ng pera. Binuhat na ni Nelson ang bata. Bago siya umalis, tumingin pa siya ng masama kay Mang Borong. Noong mga sandaling yon, tumahan na rin ang batang si Buboy. Pero bigla na lang nakapagsalita ang batang si Buboy. Isang salita lang ang binanggit nito. Pero labis na natuwa ang binata. Hindi makapaniwala ang binatang si Nelson nang marinig niya ang sinabi ni Buboy. Kaya naman, ibinaba niya ito at sinubukang abangan ulit kung makakapagsalita ba ulit ang bata. Nakakapagsalita ka na ng mama? Sige nga, magsalita ka nga ulit. Kaya mo pa ba? Hindi na sumagot ang batang lalaki. Pero kahit na ganon, wala pa rin paglagyan ng kaligayahan ng binata. Kahit na hindi niya naman anak ang batang yon, ganun na lamang ang kanyang saya. Pag-uwi niya sa bahay, sakto namang nakasalubong nila ang dalagang si Mira. Agad niyang binalita ang sinabi ni Buboy. Kahit si Mira ay sobrang saya rin nang malaman yon. Nung gabing yon, maluwag ang pakiramdam ni Nelson nang natulog siya. Kakaiba ang ligayang dulot sa kanya kapag nakikita niya ring maligaya ang dalagang si Mira. Pero ang kasiyahan na yon ay mawawala sa sumunod na araw. Sigurado ba kayong hindi na muna kayo uuwi sa inyo? Baka hinahanap na kayo ng pamilya nyo ha? Ang lakas na ng ulan no? Ako? Malabo hanapin ako sa amin. Ako pa ang naghahanap nga sa kanila eh. Hindi rin naman ako hinahanap sa amin.
Hinahanap lang ako kapag may hinahanap na pera sa bahay eh. Akala kasi nila magnanakaw ako. Ay nako, Diyos ko. Nandito pa kayo eh, baka mamaya makidlatan pa tayo. Ayos naman na itong mga alaga namin dito. Hindi naman siguro ito mapapahamak dito. Sigurado kayang matibay na itong bubungan nyo dito sa farm nyo? Oo, matibay na yan. Kakapayos lang namin ni Aling Nita dyan kahapon. Nasaan nga pala si Aling Nita? Malamang, hindi ko na pinapunta. Alam mo namang matanda na yun eh. O sige na, uwi na tayo habang hindi pa malakas ang hangin. Pupuntahan ko pa si Mira at Buboy eh. Titingnan ko lang para malaman ko kung ayos lang sila. Isasamahan ka na namin. Oo nga, baka mamaya makidlatan ka pa eh. Ang kukulit nyo. Bahala nga kayo sa buhay nyo. Kahit na malakas na ang ulan, ay umalis na rin sila ng farm dala ang malaking payong. Kasyang-kasya sila roon pero nababasa pa rin sila ng ulan. Mga ilang sandali lang, natanaw na rin nila ang bahay nila Mira. Napamura agad si Nelson nang matanaw nilang hinagis ni Mamborong ang gamit ni Mira at Buboy sa labas. Agad nilang nilapitan ang mga yon at tinulungan damputin ang mga gamit. Hindi na muna nagpadala sa emosyon ng lalaki noong mga sandaling yon. Mas inuna niyang kunin ang mag-ina at dinala niya ito sa bahay niya. Saka pa lamang sumabog ang galit ni Nelson para kay Mang Borong. Gusto nga sana niyang lusubin ang matandang lalaki, pero inawat lang siya ni Jeff at Adeng. Ay nako, nakakabisit kasi yung lolo mo, Mire. Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Ngayon niya pa talaga kayo pinalayas? Nakakainis. Napakawala niyang puso. Hindi na siya naawa sa bata, oh. Huwag ka na magalit. Ako na lang ang bahalang kumausap kay Lolo. Hindi na. Huwag na kayong bumalik doon, Mira. Mas lalo lang kayong mamaltratuhin ng lolo mo eh. Dito na lang kayo sa bahay. May isa pa naman bakanteng kwarto eh. Tama si Nelson, Mira. Dito na lang kayo. Dito, hindi kayo gaganunin. Mas makakagalaw pa kayo na maayos. Mabait naman itong tropa namin eh. Tsaka, concern lang talaga siya sa inyo. Pero ang dami na kasi niyang naitulong sa amin eh. Habang wala pang ama niyang si Buboy, dito na muna kayo titira. Umalis na lang kayo kapag nagbalik na siya. Wala rin naman kayong ibang matutuluyan ngayon eh. Yung lakas pa naman ng ulan. Tumangon na lamang ang babaeng si Mira. Nahihiyaman ay tinanggap na lamang din ito ang alok ng binata. Noong oras na yon, nagluto si Adeng at Jeff ng sopas. Habang si Nelson naman ay agad na ring inayos ang silid na tutulugan na mag-ina. Ito ang kwarto ko. Dito kayo matutulog. Ako naman, sa kwarto ng ate ko. Wala naman siya rito kaya ayos lang naman na gamitin. Pasensya ka na talaga, Nelson ah. Lagi ka na lang nariyan para sa amin. Ano ka ba? Wala yun no. Para ka namang others niyan eh. Siyempre, iniisip ko rin naman yung abala na dinudulot namin. Kahit na kailan, hindi kayo naging abala sa akin. O sige na, bababa na muna ako. Maya-maya tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Ngumiti na lamang ang babaeng si Mira. Agad na rin naman bumaba ng sala ang lalaki at dumiretso sa kusina. Inabutan niya ang dalawa niyang kaibigan na nagkukwentuhan. Oh, yan na si Nelson. Tanungin mo kung naniniwala siya sa aswang. Diyos ko, aswang na naman. Ang lakas na nga ng ulan ni aswang pa rin. Bakit? Hindi ka ba naniniwala ron? Bakit na naman ba nasingit yung aswang-aswang sa usapan ninyo? Hindi. Kasi pre, itong nakaraan, bago kasi umulan, narinig namin si Aling Nita. May mga kausap din siyang matatanda eh. Ang usapan nila, yung mga aswang daw, tinatarget yung mga alagang hayop sa kabilang probinsya. Ay nako, nakakwento na sa akin yan ni Aling Nita. Wala namang kasiguraduhan kung totoo yung kwento na yan eh. Eh di sinasabi mong nagsisinungaling si Aling Nita. Sumbong kita dyan. Baliw. Di naman sa ganun. Ang sa akin lang, baka narinig lang din ni Aling Nita yun. Pero ito seryoso ah. Alam niyo bang nakakita na yung mama ko noon ng aswang? We, hindi yung kwentong barbero ah. Malamang hindi. Kwento to ni mama eh. Nung pinagbubuntis niya raw kasi ako, inaaswang siya dati. Nakita niyo yung lalaki raw na nasa ibabaw ng bubong namin. Lumabas kasi siya ng bahay eh. Tapos, takbo siya pabalik sa loob eh.
Munti ka na raw siyang mahabol. Mabuti na nga lang daw, nagising ang lahat ng tao sa amin. Ah, inaswang ang mama mo habang pinagbubuntis ka? Kaya pala, mukha kang aswang. Uy, orong timong naman to. Seryoso itong taong nagkukwento eh. De, biro lang naman. Ko naman umiiyak ka naman kaagad. Uy, tigilan nyo na nga yung ganyang kwentuhan. Ang mabuti pa, tapusin nyo na yung niluluto nyong sopas para makapag-apunan na tayo. Hindi pinansin ni Nelson ang usapan na yon. Talagang wala kasi siyang interes sa mga bagay na mahirap talagang paniwalaan. Para kasi sa kanya, kwentong bayan lang yon na ginagawang panakot sa mga bata. Na kahit na kailan, hinding-hindi magiging totoo. Payapa silang nakakain nun, at sa pagsapit ng gabi, mahimbing na ang kanilang pagtulog ng dahil sa lamig ng panahon. Lumipas pa ang 2 araw. Nanatili pa rin nakatira si Mira at Buboy sa bahay ni Nelson. Wala pa rin kasing tigil ang malakas na ulan. Habang nagluluto si Nelson sa kusina, panay ang tingin niya sa kanyang relo. Wala pa rin si Mira. Ang sabi niya, bibili lang siya ng ulam. Mag-iisang oras na, wala pa rin. Pagtingin ni Nelson sa sala, nakita niya ang batang si Buboy. Nung una, tahimik lang yung nakaupo ron. Pero maya-maya lang, nakita na niyang tumayo at naglakad palapit sa pintuan ng sala. O Buboy, hintayin na lang natin dumating ang mama mo ha. Buboy! Uy! Teka, huwag kang lalabas! Malakas ang ulan oh! Agad na binitiwan ni Nelson ang sandok. Ilang sandali lang, pagtingin ni Nelson sa labas, nakita niyang nakabulagta na ang batang si Buboy sa lupa. Umuusok pa ang buong katawan nito. Kaya ang unang pumasok sa kanyang isipan ay nakidlatan ng bata. Sa sobrang taranta niya, binuhat niya si Buboy at saka ipinasok sa bahay. Kinuha naman niya agad ang cellphone na dipindot. Mabuti na lang talaga at may signal pa nung mga sandaling yon. Kaya naman, agad niyang tinawagan ng kanyang kaibigan na si Jeff. Pare, wala na akong panahon para magpaliwanag pa. Pumunta na lang kayo rito. Hindi na naman nagtagal, dumating na ang 2 binata. Wala pa ring malay si Buboy ng mga oras na yon. Inihiga na lang nila yon sa sofa. Nakidlatan? Bakit wala man lang lapnos sa kanya? Sigurado ko bang nakidlatan siya? Baka naman naimatay lang kasi muntik na siyang tamaan. Hindi ako pwede magkamali. Nakita kong umuusok ang buong katawan niya kanina at namumula. Kaya malakas ang kutob ko na nakidlatan talaga siya. Hindi takbo na natin siya sa ospital. Paano? Nakasarado na yung mga daan dahil nga sa mga natumba ng mga puno. Hindi ba pwede sa barangay? Wala namang klinik dun eh. Ay nako, malas naman talagang buhay to. Nasaan ba kasi si Mira? Hindi pa nga rin nakakabalik eh. Maya-maya lang ay nabigla sila nang dumilat ang mga mata ng batang si Buboy. Bumangon ito na parang walang nangyari. Nagtataka silang tatlo. Hinawakan pa ni Nelson ang bata para suriin ito. Pero wala talaga silang makitang kahit na kaunting lapnos. Buboy, ayos ka lang ba? Naririnig mo ba ako? Si Mama, nasa panganib. Ay gagi, nakakapagsalita? Hindi malaman ng 3 binata kung ano ang kanilang mararamdaman. Sa isip-isip ni Nelson, nakaapekto yata ang kidlat para makapagsalitang muli ang bata. Nakakapagsalita ka na? Si Mama, nasa panganib. Kinuha siya ng mga aswang. Buboy, ano bang pinagsasabi mo? Nakita ko sa panaginip ko si Mama Mira. Kinuha siya ng mga lalaking halimaw. Pre, paano kung tama si Buboy? Anong tama? Paano makukuha ng aswang si Mira eh? Wala namang ganun. Totoong aswang. Hindi sila katang-isip lang. Teka nga muna. Paano ka nakakapagsalita ngayon? At talagang tuwid ka na magsalita? Paano nangyari? Isang anghel sa kalangitan ang nakakita ng kalagayan ko. Ang kutob ko po, ako ang gusto niyang gawing instrumento para kalabanin ng kasamaan. Ha? Marami pang pinagsasabing weirdong bagay ang bata. Pinakikinggan na lamang nila yon kahit na hindi naniniwala si Nelson. Para itong matanda kung magsalita. Makakaharap sila sa sala. Nakatingin lang sila sa batang si Buboy. Ang bata naman, panay ang tingin sa labas. Kung minsan ay pumipikit,
na parang meron itong binubulong na kung ano-ano. Pare, parang naging ibang tao si Buboy ah. Ang dami niyang sinasabi na parang siya lang ang nakakaalam eh. Tingin ko, kailangan na natin siyang paniwalaan. Oo nga pre, parang marami talaga siyang alam. May kakaiba siguro talaga yung kidlat na tumama sa kanya. Buboy, totoo bang walang nangyaring masama sa'yo? Wala bang masakit sa katawan mo? Wala po. Ang nararamdaman ko lang po, parang ang lakas ng pandinig ko. Tapos, nararamdaman ko pong nasa kapamakan ng mama ko. Okay, sige. Sabihin na nating totoo mga aswang. Paano mo naman nasabi na kinuha ng aswang ang mama Mira mo? Naalala ko po ang lahat eh. Kalaban po ng mga aswang ang papa ko. Siguro, kinuha nila si mama para mahuli na nila ang tunay kong papa. Kailangan po nating iligtas si mama ko. Oo, Buboy. Ililigtas naman natin na ang mama Mira mo eh. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna kami mag-usap-usap ha. Pumunta ka na muna sa kwarto. Sige po. Naglakad na ang batang lalaki paakyat sa taas. Napabuntong hininga na lamang din si Nelson. Hanggang sa mga puntong yon, hindi pa rin siya makapaniwalang ang pananalita ng bata ay tuwid na rin. Nawiwindang ako mga pre. Unang-una, tinamaan ng kidlat. Pangalawa, nakapagsalita ng tuwid. Tapos ngayon naman, tungkol sa aswang. Dinukot daw ng mga aswang yung mama niya kasi ano. Ay nako basta, kainis. Kasalanan niyo siguro tong dalawa eh. Baka kasi narinig ni Bubo yung kwentuhan niyo kaya napapagaya na yung bata. Uy, wala kaming kinalaman dyan ha. Pre, paano kung may kakaiba nga talaga kay Buboy? Anong kakaiba? Na baka nga totoo yung sinasabi niya. Ano? Kasi tingnan mo napaka-imposible naman kasi na tamaan siya ng kidlat tapos wala man lang nangyari sa kanya. Oo nga naman, di ba ikaw na nagsabi na tinamaan ng kidlat yung batang yon? Napaisip si Nelson. Wala siyang balak na paniwalaan ng ideyang kakaiba si Buboy. Pero habang tumatagal, unti-unti na siyang nakukumbinsi na baka nga si Buboy ay hindi gaya ng pangkaraniwang bata. Matapos ang kanilang usapan, pinuntahan nila si Buboy sa kwarto nito. Naalarma sila nang maabutan nilang wala roon ang bata. Nagtutulakan pa sila sa hagdanan. Pagtingin nila sa tapat ng bahay, nakita nila si Buboy na may hawak ng kawayan na hindi naman kalakihan. Nakita nila itong tila nag-iensayo kung paano humawak ng sandata. Oh, tingnan mo Nelson oh. Tingnan mo kung normal ba si Buboy oh. Pre, sugo yata ng liwanag ang batang yan. Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Hinayaan na lamang nila ang batang si Buboy na gawin yon sa gitna ng malakas na ulan. Makalipas lang ang halos 10 minuto, pumasok na rin ang bata sa loob ng bahay. Nakatingin ito sa kanila ng seryoso, pero hindi na yon nagsalita at dumiretso na lamang sa itaas. Nung gabing yon, windang na windang ang utak ni Nelson. Parang gusto na lamang mahimatay. Dakong 12:00 ng gabi, bahagya na rin humina ang ulan. Wala na si Adeng at Jeff nung mga sandaling yon. Tanging si Nelson na lamang ang nasa sala. Hinihintay niya pa rin kasing makabalik ang dalagang si Mira. Umalis lang siya sandali para kumuha ng makakain sa kusina. Nakita na lamang niyang lumabas si Buboy. Gusto niyang pigilan ang bata, pero gusto niya ring mapatunayan kung talaga bang espesyal na bata si Buboy noon. Kaya naman, sinundan niya lamang si Buboy hanggang sa makarating na nga sila sa gilid ng gubat. Nakatago lamang si Nelson sa gilid nang marinig niyang magsalita ang bata. Papa, Nelson, wag na po kayo magtago. Nararamdaman ko naman po kayo eh. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagtindigan ng balahibo ng lalaking si Nelson. Wala siyang ideya kung paanong nalaman ni Buboy na kanina pa siya nakasunod. Gayong, hindi naman siya nito nakikita. Lumabas na po kayo dyan. Samahan niyo na lang po ako sa pupuntahan ko. Napilitan na lamang si Nelson na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Lumapit na lamang siya sa bata. Saan ka ba pupunta? Umaambon pa oh. May sinasabi sa akin ang anghel. May kailangan akong kunin sa sandata na tsak na makakalaban sa mga aswang. May kailangan akong kunin na sandata na tsak na makakapas lang sa mga aswang. Buboy, ikaw pa rin ba yung Buboy na nakilala ko? Opo,
Wala naman po nagbago eh. Naibalik lang po ang pananalita ko. Ibig sabihin, nakakapagsalita ka na noon pa? Opo, nawala lang po yung pananalita ko nang dahil sa isang pangyayari. Magsasalita pa sana si Nelson nang biglang tumigil sa paglalakad si Buboy. Para itong may pinakiramdaman. Maya-maya, naglakad na ito ng mabilis. Papasok ng kagubatan. Walang nagawa ang lalaking si Nelson kundi ang sundan na lang ang batang si Buboy. Hindi nagtagal, tumigil na sila sa malaking bato. Nung una, wala namang napapansin na kakaiba si Nelson noon. Pero nang lumapit si Buboy, bigla na lamang may lumiwanag sa bato. Merong dinukot doon ng batang lalaki. Isang espada na halos kasing laki lang din ito. Uy! Masamang gumamit ng ganyan ng mga bata ah. Ibinigay po sa akin to ng anghel para kalabanin ng mga aswang. Kaya kailangan ko po itong gamitin. Ano bang anghel? Sinong anghel? Itong malaking bato na umiilaw? Ako lang po nakakakita at nakakarinig sa kanya eh. Ay nako, oo na. Kailangan na nating umuwi, Buboy. Baka lumakas pa ang buhos ng ulan. Tumango ang bata. Para mas mabilis silang makarating ay binuhat na ni Nelson ng batang si Buboy. Pagdating nila sa kanilang bahay ay saka lamang bumuhos ang malakas na ulan. Hawak-hawak pa rin ni Buboy ang espadang nakuha nito. Habang si Nelson hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. Para hindi mabuang, palagay niya ay kailangan niya lang talagang tanggapin ang mga kaganapan. Kinaumagahan, ambon na lang ang meron. Bumangon ang binata sa kanyang kinahihigaan. Unang pumasok sa isipan niya ay si Mira. Pero paglabas niya ng silid, wala pa rin ang dalaga. Kaya naman pinuntanan niya si Buboy sa taas. Naabutan niya ang batang tila may ibinubulong sa hawak nitong espada. Kagabi mo pa hawak yan? Shh! Huwag po kayong maingay. Pumamot na lamang sa ulo ang binata. Maya-maya ay natapos na rin si Buboy sa kanyang ginagawa. Ano bang ginawa mo? Nakausap ko lang po yung espada. Inalam ko lang po kung kinikilala na niya po ako bilang kanyang tagapangalaga. Ganun ba? Si mama mo, wala pa ba? Kagabi ko pa po sinabi sa inyo na kinuha nga siya ng mga aswang, di ba? Pero hindi ko naman alam na seryoso ka pala sa sinasabi mong yun. Kung kinuha siya ng aswang, ililigtas namin siya. Ikaw, Kasama po niyo ako. Ako po makakatalo sa mga aswang eh. natigil ang kanilang usapan nang biglang dumating si Adeng at si Jeff. Hingal na hingal ang mga ito, talaga namang bakas ang kaba sa mukha nila. Ano bang problema nyo? Bakit kayo nagmamadali? Yung form! Yung mga alaga mong baboy, sugatan! Inatake! Ha? Ano? Agad-agad na tumakbo palabas ng bahay ang lalaking si Nelson. Tinungo niya kagad ang kanyang babuyan at naabutan niya doon ang matandang si Aling Nita. Nelson, inabutan ko ng ganyan ng mga alaga natin. Yung isa kanina buhay pa eh, pero wala na ngayon. Namatay na. Tapos, ulang pa rin yung baboy natin. Kagabi, malakas kasi ang ulan kaya hindi ko na rin narinig mula sa amin. Pero ang tingin ko, aswang ang tumali sa kanila. Nakita ko mga bakas na pa dito sa putikan. Yung sugat din ng isang baboy, malalaking kalmot yon. Sinuri agad ni Nelson ang mga baboy. Kulang na yun ang dalawa at namatay naman ang isa. Pagtingin niya sa baboy na yon, nakita niya nga ang malalim na kalmot. Sa gilid naman ng kulungan, may mga bakas ng paa. Ilabas na lang natin tong isang baboy. Huwag nang kainin. Baka mamaya may malason pa. Ilibig na lang natin dyan mamaya. Papakiusapan ko si Mang Tommy. Pasensya na talaga, Nelson, ha? Hindi ko nabantayan. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Wala naman po kayong kasalanan eh. Kung sino man ang gumawa nito, magbabayad siya sa kasalanan niya. Huminga na lamang ng malalim si Nelson. Pero sa kaloob-looban niya, hindi niya maiwasang hindi manghinayang. Yung dalawang pinakamalaki pa kasi ang kinuha. Samantalang malaki rin ang namatay na baboy. Dahil dito, naghihinala na talaga si Nelson na baka totoo na nga ang mga aswang. Na baka kailangan niya na rin talagang paniwalaan ang batang si Buboy. Balisa ang lalaking si Nelson nang umuwi siya ng kanyang bahay.
Nababahala siya sa mga nangyayari. Naiisip niyang baka balik-balikan ng mga alaga niyang baboy, pati na rin ang iba niyang hayop na nasa farm niya. Habang problemado siya na nakaupo sa sala kasama ang dalawa, lumapit sa kanila ang batang si Buboy. Dala-dala nito ang espada na tila kumikinang sa sobrang linis. Oh, bakit may ganyan ka? Buboy, saan mo nakuha yan? Bigay po sa akin to ng isang anghel. Ang anghel na siyang dahilan kung bakit nakakapagsalita na po ako. Anghel? Ano, Nelson? Anong sinasabi nitong stepson mo, ha? Kagabi, sinamahan ko siya pumunta sa gubat. May tinigilan kaming malaking bato. Yung bato, nagliwanag. Tapos may kinuha siya ron. Yung espada na yan. Ha? Seryoso ba? Mukha ba ako nagbibiro? Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero nakita ko mismo eh. Eh di naniniwala ka na ngayon. May magagawa pa ba ako para hindi maniwala? Habang tumatagal, dumadami nangyayaring kakaiba eh. Kung papayag po kayo, may liligtas po natin si Mama Mira kung sasamahan niyo po ako. Ha? Sasamahan? Saan? Samahan niyo po ako sa laban na ito. Ang laban sa mga aswang. Nagkatinginan ng tatlong lalaki. Kahit na parang kaduda-duda pa rin ang mga sinasabi ni Buboy, pakiramdam nila ay kailangan na talaga nilang pakisamahan ng bata. Mula kasi ng tamaan nito ng kidlat, kutob ni Nelson ay may nangyari talagang kakaiba sa buong pagkatao ni Buboy. Anong kailangan namin gawin? Seryoso ka ba? Sasama ka talaga? Di ba, kayo ang unang nagsabi sa akin na totoo ang mga aswang. Kung totoo may aswang, isa lang ang ibig sabihin nun. Malalagay sa alanganin ng mga mahalaga sa akin. Ang farm, pati na rin si Mira. Kaya kailangan ko nang gawin to. Kung ayaw niyong sumama ayos lang. Hindi, nasama ako. Boring ang buhay ko eh. O sige na nga, sasama na nga rin ako. Sige, sabihin mo Buboy, ano ang una nating gagawin? Babantayan po natin ng mga baboy mamayang gabi. Natitiyak ko po kasi na babalik sila eh. O paano ka naman nakakatiyak na babalik sila? Nararamdaman ko po. Pambihira. Pakiramdaman ba siyan? Pumayag si Nelson sa gustong mangyari ng batang si Buboy. Nung araw na yon, hinasa na ni Nelson ang mga itak niyang ilang taon na rin niyang naitatago. Naging abala sila sa paghahanda. Hindi man sabihin ni Nelson, pero banas na banas siya sa nangyari sa mga baboy niya. Kaya naman handa siyang gumanti sa mga salarin kahit pa aswang yon. Bandang tanghali, katatapos lang nilang kumain nang makarinig sila ng malalakas na sigaw. Kinalampag pa ang gate nilang kinakalawang. Paglabas nila ay nakita nilang naroon na matandang si Borong. Galit na galit ito at may hawak pang yantok. Hinarap yun ni Nelson. Ano po bang problema nyo? Bakit kayo nag-iingay? Sisirain nyo pa yung gate namin eh. Tuluyan ang pumasok ng bakuran na matandang lalaki. Umaamba-amba pa ito ng yantok pero hindi naman nagpapatinag si Nelson. Nasaan ang apo ka? Sino nga po sinasabi nyo? Tanga ka ba? Sino ba ang apo ko? Malamang si Mira. Nasaan siya? Ilabas niyo siya at pauwi niyo siya sa bahay ko. Wala siya rito. Anong wala? Nandito nga yung bubwit na yan, oh. Ibig sabihin, narito lang din ang babaeng yon. Kaya ilabas niyo na siya bago ko pa kayo mahambalos itong hawak ko. Wag ko kayo mag-iskandalo dito, Mamborong. Iniiwasan ko ng pumatol sa matanda, ah. Wow! Akala mo naman talaga kaya niyang pumalag. Mamborong, kung mahal niyo pa ang mga buto niyo, wag ko si Nelson. Ano? Makikisali ka pang siraulo ka? Sino ka ba? Tuta ka lang naman ni Nelson eh. Alis! Hindi kita kausap. Wala pa rin si Mama Mira. Magtatatlong araw na siyang hindi po nakakauwi. Kinuha po siya ng mga aswang eh. Lalong nang galaiti ang matandang si Borong nang marinig ang sinabing yun ni Buboy. Kaya naman, ang bata ang sunod nitong pinagbuntungan. Hinuwakan ni Mamborong ang kamay ng bata at takmang hihilahin. Pero nagtaka ang matanda nang hindi niya ito mahila. Masyadong mabigat ang timbang ng bata para madala niya ito ng basta-basta. Bagay na ipinagtaka rin nila Nelson. Bakit hindi kita mahila, bubwit ka? Parang ang bigat-bigat mo. Hindi na po ko yung dating buboy na iiyak lang po kapag inaaway ninyo. Ano?
Ano sinabi mo? Hindi na po ako papayag na aapihin niyo lang po ako ulit. Ay, natuto ka na magsalita eh. Natuto ka na rin maging bastos. Hinambalos ni Mamborong ng hawak nitong yantok ang bata. Pero laking gulat nilang lahat nang hawakan lang ni Buboy ang yantok gamit ang isang kamay. Inagaw yun ni Buboy. Pinakita niya pa sa matanda kung paano niya baliin ang yantok. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi kasi ito makapaniwala na nagawa yun ng isang batang musmos. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi na po ito yung batang iiyak lang kapag inaaway. Hindi ka basta bata. Demonyo ka! Diablo! Paano mo nabali ang yantok ko? Isa kang diablo! Hoy! Mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo ha. Baka isilid na kita sa sako. Mulis ka na nga! Nanlilisik ang mga mata ng matandang lalaki na si Mamborong ng mga sandaling yon. Nang makalis na yon, agad namang pinagtuunan ni Nelson ang bata. Buboy, paano mo nagawa yon? Dahil po yun sa kapangyarihan na binigay sa akin ng anghel. Sino ba yung anghel na yan? At nang makaharap naman namin? Hindi po siya magpapakita sa inyo. Hindi niyo po siya makikita. Buboy, ito bang mga kakayahan mo? Nakatadaan na ba talaga to para ano? Para labanan mo yung yung mga aswang? Yung pong sinabi sa akin ng anghel eh. Yung pong sinabi sa akin ng anghel eh. Nung magising ako mula nung tumama sa akin yung kidlat, ako raw ang sugo na inatasan na lalaban sa kasamaan. Nakakatinginan na lamang ang magkakaibigan. Napapangiti na lamang sila sa ideyang totoong may kakaiba talaga sa bata. Pero sa puntong ito, hindi na sila nagdududa pa kay Buboy. Lahat na ng sasabihin nito ay kanila na kagad pinaniniwalaan. Kaya nang sumapit ang kinagabihan, inihanda na rin nila ang kanilang sarili. Kanina pa tayo dito nagabang. Wala namang aswang. Anong oras na oh? Manahimik ka nga. Lakas-lakas pa ng boses mo eh. Oo nga, kala mong layo-layo na kausap mo. Kailangan lang natin maghintay. Alam kong babalik po sila ngayon. Nung gabing yun, nasa farm na sila Nelson habang nakatago sa likuran ng kulungan ng mga kambing. Nakasilip lang sila sa babuyan. Hawak-hawak na rin nila ang mga daladala nilang itak. Habang espada naman ang kay Buboy. Hindi nga nagtagal, naramdaman na rin ng batang si Buboy ang presensya ng aswang. Nakita na lamang nila na merong 4 na lalaking lumalapit sa kulungan ng manok. Bukas ang ilaw sa babuyan, pero hindi nila maaninagan ang mukha ng mga yon. Samantala, inihanda na rin ng batang si Buboy ang kanyang sarili. Ganyan pala talaga ang mga aswang na yan. Mukha silang mababangis ah. Mababangis po talaga ang mga aswang, kaya kailangan po niyong magdoble ingat ha. Nung mga sandaling yun, parang si Buboy ang tumatayong leader ng 3 lalaki. Sumenyas na ito na lumabas sila nang makitang nagtatangka ng kunin ng mga aswang ang baboy. Hindi niyo na mauulit ang ginawa ninyo! Malakas ang pagkakasigaw ni Buboy. Napatigil ang 4 na aswang at hinanap kung saan ang gagaling ang boses. Nang makita siya ng mga yon, agad na naglabas ng mahahabang pangil ang mga aswang. Hindi nila alam kung anong uri ng aswang ang mga yon. Basta ang una lamang nilang napansin, mahahaba ang dila nito. Mapapayat at mahahaba ang binti. Tumakbo ang mga aswang palapit sa bata. Hindi na rin naman nagsayang ng oras sila Nelson na lapitan si Buboy. Paglapit sa kanila ng mga nilalang, ay agad nila itong kinalaban. Pero hindi pa man nakakaporma ang 3 binata, si Buboy ang sumalubong sa mga yon. Napanganga sila sa galing ng bata sa pakikipaglaban gamit ang espada. Agad nitong tinamaan ng 2 aswang sa leeg. Parang sumasayaw lang si Buboy sa kung papaano nito iwinawasiwas ang sandata. Hindi rin ito matamaan ng mga nilalang na yon dahil masyadong mahusay sa pag-ilag ang bata. Uy, tingnan niyo oh. Si Buboy pa ba yan? Nelson, hindi naman yata tayo kailangan eh. Walang masabi ang lalaking si Nelson. Kahit siya ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa puntong ito, kumbinsido na nga siya na si Buboy ang tagapagligtas. Sugatan ng aswang ng mga sandaling yon. Nakatakas ang 3, pero ang isa ay hindi na makagalaw ng tutukan ito ng espada ng bata. Papa Nelson, tulungan niyo po akong itali siya. Dadalhin po natin siya sa tambakan ng mga gamit doon po. Ha? Hindi ba natin tutuluyan yan? Hindi po.
May kailangan po tayong itanong sa kanya eh. Pinalo ni Buboy ng hawakan ng espada ang aswang. Nawalan yun ng malay kaya hindi naman na nagsayang ng pagkakataon ng 3 binata. Binuhat nila yun at dinala sa tambakan ng mga gamit nila. Binuksan nila ang ilaw at itinali sa haligi. Maya-maya lang nagising na rin ang aswang. Umaangil-angil pa ito. Pero nanahimik din nang tutukan na ni Buboy ng espada sa leeg. Isa kang aswang, kaya nakakasiguro ko na alam mo kung nasaan si Mama Mira. Magsalita ka, kung hindi tutuluyan kita. Nakakatakot naman pala tong stepson mo, Nelson. Birador ang galawan eh. Tama lang ang ginawa niya. Matalino ang naisip niya. Ayaw mo magsalita? Sige. Sa bundok ng Marambong, kung alam nyo, doon ang kuta namin mga aswang. Naroon din ang mga bihag. Huwag nyo akong patayin. Paano naman tayo makakasiguro na nagsasabi ng totoong aswang na yan? Nararamdaman kong hindi siya nagsisinungaling, kaya totoong sinasabi niya. Anong gagawin natin sa isang yan? Kung ayos lang po, lumabas po muna kayong 3. May sasabihin lang po ako sa kanya. Nagkatinginan sila, pero sinunod na lamang din nila ang sinabi ng bata. Mga ilang sandali lang, narinig nilang sumigaw ang aswang sa loob. Nakalaunan din naman ay agad na ring nanahimik. Paglabas ni Buboy, parang wala lang nangyari. Tinuluyan mo ba yung aswang? Opo, ang mga aswang po kasi dapat hindi na binubuhay kasi likas sa kanila ang kasamaan eh. Baka mamaya, babalikan pa tayo niyan pag binuhay po natin yan. Anong gagawin natin sa bangkay nun? Madali lang naman po maging abong bangkay ng mga aswang. Pwede po natin siyang sunugin ngayon. Binuhat nila ang bangkay ng aswang at dinala sa tagumparte ng kagubatan. Binuhusan nila yon ng gas at saka agad na rin sinilaban. Habang pinagmamasdan nilang nasusunog ang katawan ng aswang, nakaupo lamang sila sa malaking bato. Kalmado na ang kanilang kalooban ng mga sandaling yon. Pre, hindi naman sa nagdududa pa rin ako rito kay Buboy ah. Pero Buboy, sino ka ba talaga? Bakit ang galing mo sa pakikipaglaban? Saka sabi mo di ba, ikaw ang napili ng sinasabi mong anghel. Siguro kaya kanya pinili kasi alam niyang kaya mo. Ang tanong ko, sino ka ba talaga at anong pamilya ang kinabibilangan mo? Para ka naman timang sa mga tanong mo. Bata pa rin niya kausap mo, uy. Naalala ko na po ang lahat. Ang tungkol sa akin at ang tungkol sa pinagmulan ko. Ang tatay ko po kasi ay isang manunugis. Kinakalaban niya ang mga aswang. Ang ganong gawain niya ang dahilan kung bakit siya nawala at hindi na bumalik sa amin ni Mama Mira. Ang lolo ko naman po, yung tatay ng tatay ko, kilalang antingero sa lugar namin noon. Malakas siya. Kaya niyang pumaslang ng maraming aswang. Pero wala na po siya ngayon. Ang kwento sa akin ng papa ko, pinatay ang lolo ko ng isang kaibigan na malapit sa kanya. Tinraidor siya. Hindi ka pala talaga basta-basta bata lang. Nasa dugo mo na pala talaga ang pagiging palaban eh. Kaya nga po kailangan ko pong kalabanin ng mga aswang. Higit pa po sa pagliligtas kay Mama Mira. Ito po laban ng angkan namin. Kailangan ko pong mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng marami sa miyembro ng angkan namin. Buboy, basta kasama mo ako sa laban na to ha. Hindi ako papayag na mag-isa ka na lang na lumalaban. Marami pong salamat sa inyo, Papa Nelson. Nang tuluyan ng maabo ang katawan ng aswang, hindi na rin sila nagtagal doon. Umuwi na lang sila at saka nagpahinga. Natulala na lamang si Nelson sa gilid habang iniisip ang mga nangyayari. Napapailing. Para sa kanya, parang nabibilisan siya sa mga kaganapan. Pero ganun pa man, alam niyang kailangan niya talagang maging matibay para samahan ng bata. Kinaumagahan, masarap pa sana ang tulog ni Nelson, kaya nga lang narinig na kagad niyang nagsisigaw na naman sa labas ang matandang si Borong. Sinasabi nito sa lahat ng dumadaan na dyablo ang batang si Buboy. Pero wala naman ni isa ang naniniwala rito. Hindi naman na sana nila yun papansinin. Ang kaso nga lang, kinakalampag nito ang kanilang gate. Lumabas si Nelson para sana lapitan si Mang Borong. Pero inabutan niyang may kasagutan na si Mang Borong na isa pang matandang lalaki. Pasensya ka na, kumpadre. Hindi ko naman sinasadyang mabangga ka. Ikaw ang bigla na lang umikot eh. Kasalanan ko pa ngayon.
tingnan mo ang ginawa mo. Dumugo ang labi ko dahil nagkauntugan tayo. Dahil to sa katangahan mo. Huwag naman ganyan, pare. Napadaan lang ako rito dahil meron akong hinahanap. Huwag mo naman akong, tarantado ka bala eh. Paano hindi ako magagalit sa'yo? Bilangga mo ako. Hindi ko nga naman sinasadya. Ikaw nga ang biglang umikot eh. Nakita mo nagsisigaw ako rito, di ba? Imposible hindi ka naman makailag sa akin. Inutel ka ba, ha? Inutel ka? Hinuwakan ni Mamborong ang matandang lalaki sa balikat, pero agad niya yung hinawi at galit na tinulak ang kausap. Huwag mo ka ba hawak-hawakan ha? Hindi kita kilala. Habang nagkakasagutan ng dalawang matanda sa labas, napabuntong hininga na lamang ang lalaking si Nelson. Sino yung kaaway ni Mamborong? Parang kanina lang sigaw siya ng sigaw dito sa atin ha. Hindi ko rin kilala yung matanda eh, pero nakabanggaan niya raw. Ayun, nagalit tong si Mamborong. Buti nga hindi siya pinapatulan ng isang matanda eh. Mukha pa namang basagulero. Hindi na lamang nila pinansin ang mga nangyayari sa labas. Mga ilang sandali lang din kasi ay natigil na rin ang mga yon. Maya-maya pa, nagising na ang batang si Buboy. Ang sabi ng bata ay meron itong naramdamang mabigat na presensya sa paligid. Pero hindi rin naman ito mapaliwanag. Nang tingnan naman nila ang paligid, wala naman silang nakitang kahit na anong aswang. Mabilis na lumipas sa mga oras at sumapit na rin ang hapon. Maya-maya pa, bumalik na si Jeff galing sa labas. Pre, si Mamborong. O bakit? Si Mamborong pre. Bakit nga? Naghingalo sa bahay nila ngayon. Ha? Paanong naghihingalo? Ang lakas-lakas pang ang sumisigaw kanina. Baka inatake na sa puso. Hindi. Narinig ko sa mga tao naroon. Nangitim daw ang kaliwang katawan ni Mamborong. Tapos ngayon, hinang-hina na. Papa Nelson, pwede bang dalin mo ako dun sa kanya? Ha? Bakit? Kailangan ko lang malaman kung may kinalaman dito yung aswang at ang mabigat na presensya na nararamdaman ko ngayon. Hindi na nagdalawang isip si Nelson. Mabilis silang lumabas ng bahay at nagtungo sa kinaroroonan ni Mamborong. Noong mga sandaling yon, nakita nilang tumpukan ng mga tao sa harapan ng bahay. Wala ni isa ang nagkukusang tulungan na matanda para madala sa ospital. Sa palagay ni Nelson, marami din kasing galit kay Mamborong kaya ganon. Pagpasok nila sa bahay, inabutan nila ang matandang nakahiga na sa sahig. Kitang-kita nila ang pangingitim ng halos kalahating katawan nito. Hinawakan ni Buboy ang balikat na matanda. Dito na nakumpirma ng bata na aswang nga talaga ang dumali kay Mamborong. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Napailing na lamang sila Nelson nang makitang tuluyan nang namatay ang matandang si Borong. Inakala ng mga tao kinulam ang matandang lalaki. Pero ang sinabi ni Buboy kay Nelson, aswang ang naging dahilan ng biglang pagpanaw na matanda. Nang makabalik na sila sa kanilang bahay, dito na ipinaliwanag ni Buboy kung ano ang posibleng nangyari. Ang aswang po kasi, may kakayahan po silang pumatay ng tao sa pamamagitan lang po ng paglalagay ng sakit. Ginagawa po nila yon sa pagtapik ng balikat ng tao. Pwedeng kaliwa, pero mas matindi po kung sa kanan. Mayroon pong nakaaway si Lolo Borong kanina na hindi niya alam, aswang pala. Nelson, ibig sabihin aswang yung kanina? Oo, yung matandang nakasagutan ni Mamborong. Namukhaan niyo ba? Hindi ko kasi namukhaan eh. Hindi, kagigising lang namin kanina eh. Kung nakilala sana natin, siguradong magagamit natin siya para mahanap si Mira. Hindi po siya basta-basta aswang. Malakas po ang kutob ko. Siya po ang pinuno. At baka ako pang hinahanap niya rito sa lugar natin eh. Alam na niya siguro na ikaw ang makakalaban niya. Ang akala niya bata lang ako, kaya malakas ang loob niyang hanapin po ako dito. Anong balak mo ngayon, Buboy? Sasabayan po natin siya sa paghahanap. Alam ko pong narito pa rin siya. Kailangan lang po natin hintayin na sumapit ang gabi. Sa puntong yun, kinabahan na naman ng kalooban ni Nelson. Pakiramdam niya kasi ay mapapalaban na naman ang batang si Buboy. Kahit na alam niyang marunong naman itong makipaglaban, hindi pa rin niya maiwasang hindi mag-alala para dito. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Sumapit na naman ang gabi. Sinadya nilang apat na tumambay sa labas sa pagbabaka sakaling madaanan sila ng matandang aswang. Pero
Halos mag-iisang oras na sila sa labas ay wala naman silang napapala. Kung hintayin na lang kaya natin sa bahay niyo, Nelson. Nakakapagod tumayo eh. Oy, mais ka nga. Nakatayo ka na nga lang, napagod ka pa. Nararamdaman ko na siya. Sigurado ka bang tama yung pakiramdam mo? Nasa alamanan, sa mga puno, sa gubat. Wala silang sinayang na pagkakataon. Nagmamadali silang umalis doon at nagtungo sa kagubatan. Pero noong mga sandaling yon, biglang nagbago ang pakiramdam ni Buboy. Bagay na nagpakaba rin kay Nelson. Tumigil ang bata sa paglalakad nang nasa bukana na sila ng kagubatan. Nagtaka si Nelson. Mula na maging kakaiba si Buboy, yun ang unang beses na nakita nilang tila nag-alangan ito. Anong problema? Hindi sa kanya yung nararamdaman ko. Mali palang nararamdaman mo, bata. Marami sila, hindi lang nag-iisa. Naku po, ito na nga ba sinasabi ko eh. Bumuntong hininga na lamang si Nelson. Hinanda na niya ang sarili dahil alam niyang kailangan na rin nilang lumaban sa puntong ito. Mga pre, alerto ha. Hindi tayo display dito. Tutulungan natin tong batang to. Malamang, anong kala mo sa amin, duwag? Hindi nagtagal, bigla na lamang lumabas ang mga aswang na nasa gilid. Mabilis na gumapang ang mga yon patungo sa kanila. Ang iba naman ay lumundag pa. Pero itinaas lamang ni Buboy ang kanyang espada. Tila lumikayo ng malakas na hangin kaya tumalsik ang mga aswang. Angas naman ang espada mo, Buboy! Doon kayo sa kabila, dito kami ni Buboy. Muling lumapit ang mga aswang at sa mga sandaling yun ay nakipagpatayan na rin si Nelson. Sa buong buhay niya, kahit na kailan na hindi niya inakalang mararanasan niya ito. Pero aminado siya na sa mga sandaling yun, para siyang nakakaramdam ng kakaibang saya at pagkasabik. Nabawasan ng kanyang kaba. Mas ginanaan siya sa pakikipaglaban nang makitang ganadong-ganado si Buboy sa pakikipaglaban. Ano mga pre, kaya pa ba? Nakita niyang may mga sugat na rin ng dalawa pero nakangiti pa rin ang mga yon. Kaya pa, maliit lang naman to mga sugat namin eh. Nang maidako nila ang tingin sa batang si Buboy, namanghana naman sila. Dahil sa kakaiba nitong husay sa pakikipaglaban, walang kahit na sinong aswang ang nakatama sa bata. Nang mapabagsak na ni Buboy ang mga aswang, buong akala nila ay nanalo na sila sa labanan. Pero hindi pa pala roon natatapos ang lahat. Lumabas ang matandang aswang. Ang matandang aswang na naging dahilan kung bakit namatay si Mang Borong. Nakatayo lang yun sa gitna ng daan habang nasisinaga ng maliwanag na buwan. Sino ka? Ipakilala mo sarili mo. Ako si Nandro. Ako ang pinuno ng mga aswang. At nandito ako para personal na paslangin ang batang yan. Ang batang natitira sa angka ng mga antingero. Saan mo dinala ang Mama Mira at Papa ko? Ang mama mo, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Malay mo, kinain na siya ng mga alaga ko. Pero ang papa mo, maaga ko siyang pinaslang. Kaya ngayon, ikaw na lang ang natitira sa mga antingero at manunugis. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa angkan ko, matandang aswang. Yan! Yan ang gusto ko, bata. Pumapalag. Buboy, nandito lang kami ha. Hindi ka namin iiwan. Mga pare, iandaan niyo mga sarili ninyo. Ep. Huwag na kayong makisali. Wala naman kayong bilang sa akin eh. Yang bata lang na yan ang gusto kong kalabanin. Kasi siya lang naman ang may halaga eh. Ros, matanda ka na. Lalaban ka pa sa bata. Ano ka? Isip bata? Wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo. Basta kami, hindi namin nahayaang mag-isa si Buboy. Eh di bahala kayo. Walang sisihan kapag namatay kayo, ha? Yeah! Gumawa ng pag-atake ang matandang si Nardo. Agad naman naganda ang batang si Buboy. Umabante ang bata. Sinalubong nito ang matandang aswang. Nang hagupitin ni Buboy ang kalaban, tinamaan niya agad yon sa muka. Kahit nadaplis lang yon ay hindi kinatuwa ni Mang Nandro ang ginawa ng bata. Ang kapal ng mukha mong daplisan ng mukha ko! Dumi ka lang sa paningin ko, bata ka! Mas lalong naging mabangis ang matanda sa mga pagkakataong yon. Naalarma na si Nelson. Dahil ang akala ng binata, hindi kakayanin ni Buboy si Mang Nandro. Sa pangalawang pag-atake ng matandang aswang ay mas naging alerto naman si Buboy.
Bawat kalmot ng pinunong aswang ay madaling naiilaga ng bata. Bukod kasi sa maliit ito, taglay talaga ni Buboy ang kakaibang liksi dulot na kapangyarihan ng kanyang espadang hawak. Nang makakuha ulit ng tamang pagkakataon ng batang si Buboy, nagawa niya ulit patamaan ng taga ang matandang aswang. Tinamaan niya yon sa bandang tiyan. Kitang-kita ang panghihina ni Mang Nandro. At nung mga sandaling yon, para bang alam na ng pinunong aswang na hindi niya kakayanin si Buboy. Kaya naman, bago pa siya mapaslang ng bata, agad na itong tumalon papunta sa puno. Tinakasan ng pinunong aswang ang kanilang laban. Hahabulin pa sana ni Buboy ang matanda pero bigla na lang itong nakaramdam ng panghihina. Oh, Buboy! Ano nangyayari sa'yo? Inaano ang boses mo? Baka mamaya malaman ng matanda na hinimatay si Buboy. Balikan pa tayo nun. Nawalan ng malay ang bata. Agad naman itong binuhat ni Nelson. Wala na silang sinayang pang pagkakataon. Agad na rin silang umalis. Inuwi na muna nila ang bata. Saktong pagpasok nila, nagkaroon na ng malay ang bata. Pero kahit na nagawa na nitong makaupo, nakita nilang mukhang hindi na kayang lumaban pa ng bata. Anong nangyari sa'yo, Buboy? Ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Nangihina po ako. Parang hindi ko na po kayang abulin yung matandang aswang. Ano ka ba? Hayaan mo na muna yun, no? Ang mas malaga ay ang kaligtasan mo. Mga pre, kumuha nga kayo ng maligamgam na tubig. Buboy, nagugutom ka ba? Anong gusto mo? Teka, kukuha lang ako ng pagkain mo, ha? Papa Nelson, nasaan po ang espada ko? Eto, bakit? Nagulat na lamang si Nelson nang biglang yakapin ng batang si Buboy ang espada niya. Napansin ng lalaki na unti-unting nawala ang pamumutla ng bata. May kung anong kapangyarihan na nagpagaling kay Buboy. Bagay na mas lalong ikinamangha niya. Ganun pa man ay ipinagpapasalamat na lamang niya na kahit papaano nakatulong ang espada sa pagre-recover ng bata. Ang tanging iniisip na lamang niya ng mga sandaling yon ay kung papaano nila haharapin ang mga aswang. Habang nagpapahinga si Buboy, nagkape na lamang ang tatlong binata. Tulala si Nelson. Hindi tumakausap na maayos sa mga lumipas na oras. Kanina ka pa namin tinatawag, pre. Uy, di mo ba kami naririnig? Ha? Ano yun? Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Oo eh. Bakit? Ano bang bumabagabag sa'yo? Okay naman na si Buboy, ah. Wala lang. Naisip ko lang, wala pala akong nagawa kanina para tulungan si Buboy. Sa madaling salita, wala akong nagawa para kay Mira. Alam niyo, wala nang mawala mga magulang ko at mula nang mag-isa na lang ako sa bahay na ito. Pakiramdam ko, wala na akong silbi. Hindi ko alam kung anong pakinabang ko sa iba. Kaya ngayon, kahihiyan ang tingin ko sa sarili ko eh. Yung 9 na taong bata, hindi ko magawang tulungan. Parang pabigat lang ako eh. Pambira ka naman. Kami rin naman eh, wala kami nagawa kanina. Nakatingin nga lang kami. Pero hindi namin inisip na pabigat kami. Kasi alam mo kung bakit? Naniniwala ko na lahat ng tao sa mundo may kanya-kanyang kapakinabangan. Kailangan lang nating hintayin kung kailan ang tamang oras para sa atin. Sa ngayon, wala tayong nagawa para makatulong kasi hindi nakaayon sa atin ang sitwasyon. Pinunong aswang yung nakaharap natin kanina eh. Hindi natin kakayanin yun at makakaabala pa tayo kay Buboy kung nakisali tayo kanina. Hindi ka magiging pabigat kahit na kailan. Hanggat nandyan sa puso mo ang kagustuhang makatulong, magkakaroon ka ng tamang pagkakataon para magawa mo ang pagtulong mo. Kaya huwag kang panghinaan, pre. Alam mo naman kung ano ang mga nagawa mo eh. Naiintindihan ko nararamdaman mo, pre. Kasi ako, dati, iniisip ko na wala akong ambag sa pamilya ko eh. Pakiramdam ko, pabigat lang ako. Pakiramdam ko, paalamunin lang ako. Pero alam mo kung anong nangyari at bakit ako nakabangon. Kasi mas tiningnan ko yung mga taong nagsasabi sa akin kung ano ba talaga ang naitulong ko sa kanila. Mas iniintindi ko ang mga taong mahalaga sa akin. Mas minahal ko ang sarili ko at mas binigyan ko ng halaga ang mga bagay na nagagawa ko kahit na maliit lang. Pre, nagsisimula ang pagpapahalaga natin sa mga nagagawa natin
kapag natuto tayong ma-appreciate ang lahat ng maliliit na bagay. Kung di man tayo nakatulong sa laban kanina, ang mahalaga kasama natin si Buboy ngayon. Inaalagaan natin siya at inaasikaso. Binabantayan sa mga oras na hindi niya alam ang nangyayari. Kaya talaga, swerte ako sa inyo mga pre, no? Kahit papano. Hindi lang kayo maaasahan. Talaga namang may mga matitinuring kayong sinasabi. Alam niyo kung wala kayo, baka matagal na akong sumuko Kaya maraming salamat mga pare Kasi ngayon, medyo naliliwanagan na ako sa tunay kong halaga. Kung hindi ko man matutulungan si Buboy sa pakikipaglaban, tutulungan ko na lang siya sa ibang bagay na alam kong kakailanganin niya. Yan ang tropa namin! Mabuti naman at tumino kaagad ang utak mo, Nelson. Ay nako, sa'yo lang din naman kami kumukuha ng lakas ng loob minsan pasensya na kayo Alam niyo kasi, talagang bumababa ang kumpiyansa ko sa sarili ko kapag may mga ganitong pangyayari. Pero salamat at andyan kayo para iangat ako ulit. Sa ngayon, gagawin ko ang lahat na makakaya ko para sa batang to at para mailigtas si Mira. Nag-apira ng tatlo. Sa puntong ito ay nawala na rin ang pangamba sa kalooban ng binatang si Nelson. Mga ilang sandali pa, nagising na rin ang batang si Buboy. Bumalik na rin ang lakas nito. Para bang walang nangyari kung kumilos ito. Masigla at talaga namang buhay na buhay. O Buboy, gising ka na pala. Bakit ka bumangon? Madaling araw pa lang naman Dapat nagpapahinga ka na lang muna. Nasa maayos na kalagayan na po ko, Papa Nelson. Kayo nga pong iniisip ko Bakit naman? Ayos lang din naman ako. Ano ka ba? Nararamdaman ko po ang bigat ng kalooban nyo Nararamdaman mo rin pala ang kahit na nararamdaman ng isang tao? Ganyan ba talaga kalakas ang espadang gamit mo? Hindi po ito dahil sa espada, dahil po ito sa pagmamahal. Ano? Pagmamahal? Paano pagmamahal? Ang sabi sa akin ni Mama Mira noon, kapag mahal mo ang isang tao at mahalaga siya sa iyo, mararamdaman mo raw po kung kailan sila nakakaramdam ng lungkot Ibig bang sabihin yan, mahal mo ako? Opo, kasi papa ko na rin po kayo Kayo pong tumatayong papa ko kahit po nung hindi ko pa alam na wala na ang tunay kong tatay. Buboy, mahal din naman kita Parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Kaya kahit na anong mangyari, palagi mo akong kasama. Ako ang tatayong guardian mo habang wala si Mira at ang tunay mong ama. Huwag mo kong intindihin. Naliwanagan naman na ako Siguro mamayang umaga, magiging maayos na rin naman ako. Ang tanging mahalaga sa akin ay ikaw. Kaya mag-iingat ka palagi sa lahat ng laban mo At lagi mo lang iisipin na hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po, Papa Nelson. Hinuplos na lamang ni Nelson ang ulo ng bata. Mga ilang sandali lamang ay bumalik na lang din silang dalawa sa kanilang pagtulog. Dakong 9:00 na ng umaga nang makabangon na si Nelson. Pagbaba niya ng sala, nagluluto na ang dalawang kaibigan niya. Kayo na naman ang nagluluto. Di bale, kapag natapos tong problema na to, kayo naman ay pagluluto ko. Ayos lang sa amin Tsaka na-trauma na kami sa luto mo Oo nga, takot na kami sa ampalaya with egg mong sobrang pait. Uy, grabe kayo sa akin Ay, siya nga pala. Nasaan pala si Buboy? Ayun, hinayaan na muna naming lumabas. Baliw, bakit yung hinayaan? Saan nagpunta? Pinuntahan yung pagdating ng labi ni Mamborong. Hindi lang basta kakaiba si Buboy, no? Kakaiba rin yung pangunawa niya. Biruin mo, minaltrato siya ng matandang yun. Pero alam mo kung anong sinabi niya kanina nung nagpaalam siya? Awawa daw si Mamborong kasi walang dadalaw sa lamay niya mamayang gabi. Ay nako, talagang batang yun sige, dito na muna kayo Susundan ko lang siya. Teka, dala ba niya espada niya? Hindi. Pinaiwan namin kasi baka pagkaguluhan siya ng mga tao dyan sa labas. Mabuti naman kung ganon. Agad na lumabas ng bahay ang lalaking si Nelson at agad na nagtungo sa kinaroroonan ng bahay ni Mamborong.
Pagdating niya roon, nakita niyang nakatuntong sa upuan ng batang si Buboy habang nakatingin kay Mamborong sa loob ng kabaong. Papa Nelson, bakit parang iba ang mukha ni Lolo Borong? Ha? Kasi kapag ang tao namamatay, dinadala yan sa puninarya. Inaayusan sila. Minsan, kaya nag-iibang itsura nila kaysa sa dati kasi mas payat na ang mukha nila kapag patay na sila. Kaya ang ginagawa sa puninarya, may mga nilalagay sila para umayos ang muka. Yun nga lang, nagbabago na talaga yung muka kumpara sa dati. Ganun po pala. Pero Papa Nelson, sigurado po kong malulungkot si Mama Mira kapag nalaman niyang wala na ang lolo niya. Wala tayong magagawa, Buboy. Yung talaga mangyayari. Ang magagawa lang natin para sa mama mo, dapat nasa tabi niya tayo sa oras na malaman niya na ang nangyari. Nang sa ganun meron siyang masasandalan at paghuhugutan ng lakas. Kaya nga po dapat matalo na natin yung mga aswang para makabalik na po si Mama sa atin. Kailangan ko pong makalaban ulit yung matandang aswang na yun. Bumuntong hininga na lamang si Nelson at pasimpleng sumilip sa kabaong ni Mamborong. Matapos ang sandaling yon ay bumalik na rin sila sa kanilang bahay. Sabay-sabay silang kumain. Hindi alam ni Nelson kung kailan ulit mangyayari ang pag-atake ng mga aswang. Kaya sa mga sandaling kasama niya si Buboy, hindi niya sinasayang ang oras para mas lalo pa silang mas maging epektibong tagapagtanggol. Lumipas ang ilang araw at himalang walang nagpaparamdam ng mga aswang. Sinamantala ni Nelson ang sandaling kapayapaan para ilaan sa kanilang pag-iensayo. Tuwing umaga hanggang tanghali, nag-iensayo sila sa kung papaano ang tamang paghawak ng espada. Ay, grabe. Nakakapagod. Pakiramdam ko nabawasan ng kaunti yung taba ko Alam mo naman talaga, 4 na araw pa lang natin itong ginagawa no? Ang malaga naman ngayon ay natututo tayo. Para kapag may mga nakalaban na tayo ulit ng mga aswang, hindi na tayo mag-aalinlangan pa kasi meron na tayong alam. Magagawa na rin nating makasabay. Si Buboy, tahimik na naman. Ano bang ginagawa niya? Napatingin sila sa batang nakatingin sa malayo habang nakaupo sa malaking bato. Nilapitan nila ito at saka tinanong, "May problema ba, Buboy?" Po, wala naman po. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Hindi po, natatay lang po ako. Hindi pa po ba tayo uuwi? Ay nako, pambirang batang to. Natatay lang pala. Pwede ka naman dumumi dyan sa likuran ng puno May dala naman tayong tubig. Tapos, tabunan mo na lang ng lupa. Hindi sanay si Buboy sa ganyan. Ang mabuti pa, umuwi na lang muna tayo sa atin. Dali-daling naglakad ang 4 pauwi. Nang makarating na sila sa kanilang baryo, napatigil na naman ang batang si Buboy dahil meron itong inaamoy. O bakit, Buboy? May mga aswang ka bang nararamdaman ngayon? Wala na po sila ngayon pero kanina malakas po ang kutob ko na dumaan sila dito. Hindi kaya hinahanap na si Buboy ng mga aswang? Hindi po ako ang pakay nila. Sino? Nandito sila sa baryo para manguha na naman po ng kakainin. Yung mga alaga ko sa farm. Hindi po. Hindi na po hayop ang gusto nilang kainin Ang gusto na nilang kainin ay ang karne na po ng tao. Kailangan po natin silang bantayan. Nagmamasid sila ngayon At pagsapit ng gabi, saka sila mangunguha ng tao. Sa sinabing yun ni Buboy, muli na namang naalarma ang kanilang kalooban. Pero sa kabilang banda, nakakaroon ng pagkasabik sa puso ni Nelson. Gustong-gusto na niya kasing masubukan kung anuman ang natutunan nila sa pag-iensayo. Higit sa lahat, gustong-gusto na rin niyang matalo ang mga aswang. At nang sa ganon ay makakasama na nilang muli ang babaeng si Mira. Hindi na nila namalayan ang oras. Gabi na pala. Masyado na silang nawili sa kakalaro ng baraha. Dakong 6:00 ng gabi, hinanda na nila ang kanilang sarili. Kinuha na nila ang kanilang mga sandata at binalot na lamang nila ito sa tela. Lumabas na sila ng bahay. Masuring pinakikiramdaman ni Buboy ang paligid. Marami-rami ang mga tao sa labas. Perpektong pagkakataon yun para sa mga aswang. Buboy, wala ka pa bang nararamdaman?
Malabo pa po ang pakiramdam ko, Papa Nelson. Paano malabo? Pakiramdam ko narito sila, pero pakiramdam ko rin wala naman. Ay nako, mukhang magulo nga yan ah. Kailangan na lang po nating suriin kung ang mga makakasalubong at nakikita natin normal na tao lang ba o aswang. Sa kanilang pagpapatuloy, meron na silang nakitang lalaki na hindi mapakali. Lingon ng lingon kung saan-saan at nanlilisik din ang mga mata nito. Humapak din ang pisngi. Nakatayo lang yun sa kanto. Kaya naman agad nila itong nilapitan at pinalibutan. Hoy aswang, huwag ka nang tatakas ngayon. Diyan ka pa talaga nag-aabang ng bibiktimihin mo ha. Hindi sumagot sa kanila ang lalaki. Nakatingin lang ito sa kanila at bahagya pang natawa. Hindi rin mapirme ang panga nito sa kakagalaw. Manda ka ngayon. Sandali po, Papa Nelson. Oh, bakit? Hindi naman po siya aswang eh. Nelson, mukhang lulong lang to sa droga. Hindi to aswang. Tingnan mo nga yung panga oh, galaw ng galaw. Tawa pa ng tawa kahit na wala namang nakakatawa. Diyos ko, hayaan nyo na yan. Gobyerno na bahala dyan. Tara. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Nelson. Natatawa na lang din ito sa kanilang pagkakamali. Mukha naman kasi talagang aswang yung lalaki. Ang pagkakaiba nga lang, patawa-tawa lang ito. Hirap si Buboy na malaman kung nasa ng mga aswang ng mga oras na yon. Kahit na anong gawin nilang lakad ay wala naman silang nakitang aswang. Tumigil na muna sila sa harapan ng nakasaradong tindahan. Hanggang sa isang sandali lang, Siguro ng babae yun ah. nauna na ang batang si Buboy tumakbo. Agad naman nila itong sinundan. Nakarating sila sa isang kanto na kung saan wala nang gaanong bahay na nakatirik doon. Tanging mga pananim na gulay na lamang ang naroon. Nang hanapin nila ang babae, nakita nila ang naiwang bag sa gilid. Merong yung bakas ng dugo. Kaya naman malakas ang kanilang hinala na kinuha na nga ng mga aswang ang babaeng yon. Nararamdaman ko na sila. Dito po. Tumakbo na naman ang batang lalaki. Hawak-hawak na rin ito ang mahiwagang espada. Ilang sandali lang, tumigil na rin ang bata. Nakita na rin nila ang mga aswang na pinalilibutan ng isang babae na nakaupo sa damuhan. Kaya naman, wala nang sinayang na pagkakataon ang tatlong binata. Sila ang unang lumusob para iligtas ang babae. Pero si Nelson at Jeff lang ang nakaabot. Nadapa kasi si Adeng nang may matapakan na bato at nadulas. Huwag ka mag-alala, miss. Ligtas ka na ngayon. Walang iya kayo mga aswang kayo ha. Magpo-food trip pa talaga kayo ngayon. Pwes, magutom kayo. Ngayon na, Jeff. Agad nilang sinagupa ang mga aswang. Hindi sila nagsayang ng kahit na ilang segundo. Wala silang takot na nararamdaman. Ginamit nila ang kanilang mga natutunan sa pag-iinsayo. Kaya naman, kitang-kita na kahit papaano ay nakakasakay sila sa mga nilalang na yon. Hindi magawang makatama ng mga aswang. Masyadong organisado ang bawat kilos nila. Dahil na rin sa kahusayan, hindi umubra ang mga aswang sa puntong yon. Sa unang pagkakataon, nagawang makapaslang ni Nelson at ni Jeff ng aswang. Habang si Adeng naman ay kakabangon lang mula sa pagkakadapa. Pambirang buhay to. Di pa nga ako nakakalapit. Tapos na eh. Ibabagal-bagal ka kasi. Teka, nasan si Buboy? Nandito lang yun ah. Oh, nasan na ba yun? Nawala ang batang si Buboy. Walang nakakita sa kanilang tatlo kung saan na ba yun nagtungo. Ang unang pumasok sa isipan ni Nelson, sa loob ng kagubatan nagpunta si Buboy. Kaya naman, hindi na rin sila nagsayang pa ng oras. Pumunta na sila roon. Hinanap nila si Buboy pero sa mga unang minuto, wala silang mahagilap. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Hanggang sa makita na nga nila ang batang si Buboy na kaharap na ang mga sandamakmak na aswang. Nakapalibot na ang mga yon, pero walang bakas ng kahit na anong takot sa imahe ng bata. Mga ilang sandali lang, itinas na ng bata ang kanyang espada. Bagya itong nagliwanag. Bigla itong lumika ng malakas na hangin. Na kahit sila Nelson ay naapektuhan din. Uy, lakas naman nun. Tingnan nyo, tumba na ang mga aswang oh. Grabe ang kapangyarihan ng espada. Kakaiba.
Nilapitan nila ang bata. Wala naman itong kahit na anong galos kaya nakahinga na rin si Nelson na maluwag. Pasensya na po kung bigla akong nawala ha. Naramdaman ko po kasi na itong maraming aswang po na ito balak nang pumunta sa baryo. Ang mahalaga, ligtas ka naman. Sigurado bang patay na ang mga yan? Hindi lang basta hangin ang tumama sa kanila. Mismong kapangyarihan ng espada ang humambalo sa kanila kaya malabo na silang mabuhay pa. Mabuti naman kung ganun. Anong gagawin na natin ngayon? Susuyurin po natin ang kagubatan. Hindi po malabong maraming aswang ang gumagala ngayon. Tumango na lamang sila Nelson at hindi nagtagal, naglakad-lakad na ulit sila. Halos 2 oras din ang kanilang ginugol para lamang makahanap ng mga aswang. Pero sa pagkakataong yon ay wala na rin silang nakita. Sandali na muna silang umupo sa kakahuyan. Minabuti na muna nilang magpahinga. Mukhang yun na lang talaga ang lahat ng aswang na nakalaban natin, Buboy. May nararamdaman ka pa bang iba? Hindi ko pa rin po sigurado Basta, hindi pa po ako komportable ngayon. Alam niyo, tingin ko, mas makabubuti kung babalik na muna tayo sa atin. Baka kasi habang narito tayo, doon naman sila manggulo Oo nga, tama siya Ding. Balik na muna tayo. O sige, babalik na muna tayo para makapagpahinga na rin muna kayo na maayos. O sige na pre, pasok na muna kayo. Kahit kami na lang muna ni Buboy rito. Sigurado ba kayo? Oo, sige na. Gigisingin na lang namin kayo kapag nandyan na ulit ang mga aswang. Tinapik na lamang siya sa balikat ng kanyang 2 kaibigan. Pagpasok ng dalawa ay umupo na rin sila sa tapat ng pinto. Tahimik lamang sila ni Buboy habang nagmamasid sa kanilang paligid. Para hindi mabagot, kinwentuhan na lamang ni Nelson ang bata sa kung ano-anong bagay. Halos 1 oras na siyang dumadaldal. Maya-maya, nakita na lamang niyang nakatulog na pala si Buboy. Ipinasok na lamang niya yun sa loob. Nang isasara na sana niya ang pintuan, bigla na lamang siyang nakarinig ng tinig ng isang babae. Pamilyar sa kanya ang tinig na yon. Para bang umiiyak. Parang humihingi ng tulong. Sa palagay niya, malapit lang sa kanya ang kinaroroonan ng tinig na yon. Kaya naman lumabas siya ng bakuran nila. Tila ba unti-unti siyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili. Batid niya ang nangyayari pero kusang umakbang ang kanyang mga paa. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko makontrol ang mga paa ko? Namalaya na lamang niyang malayo na siya sa kanyang bahay. Pagtingin niya sa gilid, meron ng isang matandang lalaki na nakatayo roon. Nakangiti yun sa kanya ng nakakaloko. Ano iho? Handa ka na bang pumasyal sa amin? Nanlalaki ang mga mata ni Nelson nang makitang naroon na pala ang pinuno ng mga aswang. Kukuha pa sana siya ng bato pero sa kabilang banda naman ang mga kasamahan nito. Anong gagawin niyo? Huwag ka mag-alala, iho. Hindi ka naman namin sasaktan Ano ka ba? Isasama ka namin at ipapasyal ka namin sa lungga ko. Hindi ako papayag. Nawalan na lamang ng malay si Nelson nang maramdaman niyang may matigas na bagay na tumama sa kanyang batok. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang si Nelson sa loob ng isang kulungan. Marumi ang kulungan na yon. Mabaho rin dahil naaamoy niya ang pagkapanghi sa paligid. Agad na napabangon ang binata. Sa katapat niyang kulungan, nakita niyang naroon si Mira. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang buhay pa ang babae. Pero sa kabilang banda ay nakaramdam din siya ng awa para dito. Mira, mabuti naman at buhay ka. Anong nangyari? Bakit ka narito? Hindi ko alam Parang nahipnotismo nila ako at kusa na lang akong lumabas ng bahay. Malakas ang pakiramdam ko na gagamitin nila tayong dalawa para mapasuko si Buboy. Ligtas si Buboy? Maayos lang ba siya? Kumusta siya? Huwag ka mag-alala. Nasa maayos na kalagayan si Buboy. Sa katunayan, nakakapagsalita na siya ngayon. Ha? Nakakapagsalita na siya? Paano nangyari yon? Nung gabing malakas ang ulan, bigla siyang nakidlatan. Ang buong akala ko nga noon mamamatay na siya. Pero himulang nabuhay siya at wala man lang lapnos sa katawan niya. Ang sabi sa akin ni Buboy, may kumausap daw sa kanyang anghel habang wala siyang malay. Tapos, ayun, naging ganun na siya. Nagulat na nga lang kami na diretsyo na siya magsalita. At sinasabi niya na tagapagligtas daw siya. Kakalabanin daw niya ang mga aswang.
Totoo nga talaga ang sinabi ng ama niya na si Buboy na lang ang natitirang miyembro ng kanilang angkan. Nasa na nga pala yung boyfriend mo, ang ama ni Buboy? Totoo bang wala na siya? Nang dalhin nila ako rito, nakita ko na yung ulo niya na nakasabit sa labas, kasama ng iba pang angkan nila. Napuyuko ang babae. Nararamdaman ni Nelson ng lungkot sa tinig nito. Huwag ka mag-alala, Mira. Malakas si Buboy. Hindi pangkaraniwan ang batang yon. Lalo na ang hawak-hawak niyang espada. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng mga aswang na dinala nila ako rito. Isang malaking pagkakamali? Anong ibig mong sabihin? Malalaman ni Buboy kung nasaan ako. Nararamdaman ko yun. Tumango ang babaeng si Mira. Kahit na papaano ay nagkaroon nito ng lakas ng loob. Naudlot lang ang kanilang usapan nang biglang may mga dumating na aswang. May mga bihag na kinuha. Sigaw ng sigaw ang mga yon habang kinakaladkad. Mira, kakainin ba nila ang mga yon? Oo, kakainin nila ang mga yon. Lahat na nakakulong dito, pagkain nila, maliban na lang siguro sa ating dalawa. Kawawa naman pala mga tao rito. Sana makagawa sila Buboy ng paraan para makarating kagad dito bago pa maubos ang mga bihag. Teka, anong oras na ba? Narinig ko kanina 9:00 na. Nang umaga? Hindi, ng gabi. Sobrang haba pala ng tulog ko. Makalipas lang ang 2 oras, pumasok na naman ang mga aswang sa kulungan nila. Pwersang inilabas ng selda si Mira at si Nelson. Tinalian sila sa kamay. Dinala sila sa isang malawak na bakuran kung saan nagtitipon-tipon ang mga aswang. Iginapo sila sa katawan ng puno. Habang ang mga aswang naman sa gilid ay parang mga buang na tuwang-tuwa sa nangyayari. Ang ganda niyo palang pagmasdan na magkatabi habang nakagapo sa punong yan. Pero mas maganda siguro kung kasama na ninyo ang bubwit na yon. Baka wala ba kami rito? Sira pala ulo mo eh. Iginapos nga kayo dyan tapos uutusan mo akong pakawalan kayo? Aba, buwang ka pala. Kahit na anong gawin mo, hindi mananalo ang mga aswang. Baka nakakalimutan mo, ganda. Yung batang bubwit na lang ang natitira sa angkan nila. Inubusan namin lahat ang angkan niya. At kapag naisama na namin siya, tuluyan na naming magagawa lahat ng pinaplano namin. Hindi mo kakayanin ng batang yon, tanda. Naalala mo pa naman siguro ang nangyari nung una kayo nagkatapat, di ba? Kung hindi siya nawala ng malay, baka inuuod ka na sa lupa ngayon. Tingin mo, wala akong ginawa sa mga nakalipas na araw. Inisip mo ba talaga na kung ano ko nung sandaling yon ganun pa rin ako ngayon? Inutil! Makikisabat ka na lang hindi ka pa nag-iisip. Kahit na may bago ka pang kaalaman, hindi ka pa rin uubra sa batang yon. Kailangan mo na lang talagang tanggapin na isang musmus na bata lang ang papas lang sa'yo. Manahimik ka! Itiko mo yung bunganga mo! Nakakairita ka na! Isang malakas na sampalang tinanggap ni Nelson noong mga sandaling yon. Dumugo agad ang ilong ng lalaki. Pero sa halip na matakot, mas lalo pa itong inasar ni Nelson. Kahit na mamatay kami rito, hindi mo pa rin matatalo si Buboy. Mas matanda ka nga lang sa kanya pero mas matitibay ang buto niya kaysa sa'yo. Marami ka pang sinasabi. Tingnan na lang natin kung anong gagawin ng batang sinasabi mo. Lalo na kapag inabutan niyang nasa bingitan ng kamatayan ang buhay ninyong dalawa. Tumawa na naman ang malakas sa matandang aswang. Ganon din ang ibang mga aswang na naroon. Sa mga sandaling yun, aminado naman ang binatang si Nelson na dihado sila sa lagay na yon. Lalo pat hindi rin niya mabilang kung ilang aswang ang makakaharap ni Buboy at ang kanyang 2 kaibigan. Muling bumalik ang matandang si Nandro para ipaalam ang balita sa kanilang 2. Nakangiti ito agad na parang sigurado na itong ang mga aswang ang magtatagumpay sa gabing yon. Ha! Narito na ang batang ipinagmamalaki ninyo. Sa kasamaan palad 3 lang sila. Kaya naman, alam nyo na kung anong mangyayari sa kanila. Pedring! Palapitin mo rito ang batang yon at ang mga kasama niya. Hindi nagtagal, nakita na nga ni Nelson at Mira sila Buboy. Matapang nang naglalakad ang batang palapit. Tumigil ito sa kanilang harapan, ilang metro lang ang distansya mula sa kanila. Nelson, kumusta ka naman dyan? Parang tanga ka naman magtanong Batang bubwit, papapiliin kita ngayon. Kung ikaw ang papalit sa kanila, patatakasin ko silang 2, kasama ng 2 kubag na yan.
Pero kung ayaw mo naman, papasangin ko sila sa mismong harapan mo. Kaya ngayon, kailangan mong mabili. Sino ang gusto mong mamatay? Silang dalawa o ikaw? Anak, piliin mo na lang kami. Iligtas mo ang buhay mo. Iligtas mo ang mga taong nanganganib dahil sa kasamaan ng mga aswang na ito. Tama ang nanay mo. Hayaan mo na lang kami rito. Mas malaga ang buhay mo, Buboy. Buboy, magagawa mo bang tisin ng dalawang tao na nag-aruga sa'yo? Hahayaan mo na lang bang mamatay sila ng dahil lang sa'yo? Tandaan mo, Buboy, sila na lang ang natitira mong magulang. Kasi yung mga tunay mong magulang, pinaslang ko na. Huwag kang makikinig sa kanya. Sira ulo yan eh. Sa amin ka makinig, anak. Lapanan mo sila. Huwag mo ngayaan na magtagumpay ang mga plano nila. Iho, kung hayaan mo silang mamatay, para mo na rin sinabi na wala kang utang na loob. Pakialam ko! Anong sinabi mo? Nagulat sila nang iyon ang isagot ng bata. Kahit sila Nelson na gusto rin naman hayaan na lang sila, ay nabigla din sa sagot ni Buboy dahil parang hindi man lang ito nagulat. Ano kang aswang ka, ha? Barado ka, no? Sinasabi mo bang wala kang pakialam sa dalawang tao na tinuturing mong magulang? Nagkakamali ka ng pagkakaintindi, Manong. Hindi ko sila hayaang mamatay dahil gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para iligtas sila. Muling itinaas ni Buboy ang kanyang espada. Malakas niya itong ibinaon sa lupa. Gumawa ito ng malakas na impact na naging dahilan para magkanda hilo-hilo ang mga aswang. Hindi pa rin natapos ang ginawa ng bata. Humagupit din ito ng malakas. Tinamaan ang mga aswang sa paligid. Dahil dito, sa isang iglap lang ay kakaunting aswang na lamang ang natitira. Nanlaki ang mga mata na matandang si Nandro. Lalo pa itong nabwisit nang nakitang nagtakbuhan palis ang ibang mga aswang. Hoy! Mga inutil kayo! Kahit na kailan talaga, oh! Mga walang kwenta! Hindi na nagsayang pa ng oras si Buboy. Inatake na nito ang matandang aswang. Pero nakailag ito at saka tumuntong sa bubungan ng bahay. Samantala, pinakawalan naman agad ni Ading at Jeff si Nelson at Mira. Buboy, sabay natin kakalabanin na matandang yan. Ading, ilayo mo na muna si Mira dito. Walang problema, pre. Ngumiti sa kanila ang bata. Wala man lang nakikitang takot sa mukha nito. Dahilan para lalong manggalaiti sa kanila ang aswang na si Mang Nandro. Nagbuka ito ng malaking pakpak. Dumami na rin ang buhok nito sa katawan. Lumaki rin ang mga muscle nito. Kawig na talaga nito ang isang demonyo. Magsisisi kayo na kinalaban niyo ako! Maganda na kayo! Lumusob sa kanila ang matandang aswang. Agad nitong inatake ang bata pero nakaresponde din naman sina Nelson at Jeff. Tinaga nila si Mang Nandro sa kasamaang palad na hawakan lang nito ang kanilang sandata. Hinila sila at saka sinuntok ng malakas sa tiyan. Sa lakas ng pagkakasuntok, namilipit agad sila sa sakit. Pero kahit na ganoon, pinilit pa rin ni Nelson na makabangon. Nakita niyang aatakinan nito si Mira sa gilid, kaya naman isinalag niya ang kanyang sarili. Pero agad na nakalapit sa kanila ang batang si Buboy. Pinansalag ng bata ang espada. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, hinagupit ni Buboy ng espada ang matanda sa tagiliran. Agad na tumagas ang dugo mula roon. Napaliw agad si Mang Nandro, pero hindi ron natapos agad ang laban. Muling umangil ang matandang aswang. Naglabas ito ng ingay na masakit sa tenga. Pero si Buboy nanatili lang na nakatayo sa harapan nito. Buwisit kang bubwit ka! Buwisit ka! Lumipad ang matandang aswang patungo sa bata. Naglabas ito ng mahabang buntot na nagsisilbi nitong sandata. Nakipag-ispadahan ang matanda kay Buboy. Sa puntong ito, pakiramdam ni Mang Nandro ay nakakalamang na siya sa bata. Hindi kasi makagawa ng kahit na anong pag-atake si Buboy dahil puro lamang ito salag at ilag. Pero walang kalam-alam ang aswang na kumukuha lamang ng tamang pagkakataon ng batang si Buboy. Tatapusan mo na, bubwit! Nang makaligat si Buboy, bigla na lamang lumitaw si Mang Nandro sa likuran niya. Buti na lamang nakarespondi na naman si Nelson. Agad nitong pinukol sa matandang aswang ang hawak na itak. Tumama yun sa balikat nito. Galit na galit naman si Mang Nandro nang hugutin ng itak sa kanyang balikat.
Akmang aatake naman ito si Nelson pero bigla na lamang humarang si Buboy. Itinaas nito ang espada sa ere. At nang makabuelo, hinagupit nito ng malakas ang sandata sa harapan ni Mang Nandro. Mahabang hiwa ang nagawa ng bata na naging dahilan para mapabagal nito ang pinuno ng mga aswang. Katapusan mo na ngayon, tanda! Kailangan niyong pagbayaran ng mga nagawa niyong kasamaan dito sa mundong ibabaw, Manong! Huwag mo kong tinatawag na Manong! Magpaalam ka na, Manong! Sinabi ng huwag mo kong tawagin na! Hindi na nagdalawang isip pa ang bata. Itinarak na rin ito ang espada sa dibdib na matanda. Biglang umilaw ang espada na nagdulot ng kakaibang kirot kay Mang Nandro. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari? Kinukuha ka na po ng impyerno, kaya paalam na, Manong! Mas lalo pang ibinao ni Buboy ang espada sa dibdib ni Mang Nandro. Kaya maya-maya lang din, tuluyan na nga itong bumagsak. Isang segundo lang mula nang bumagsak ang pinunong aswang ay nawala na rin ang liwanag sa espada. Nang hugutin ni Buboy ang sandata ay inakala nilang natalo na nila si Mang Nandro. Pero laking gulat nila nang bigla na lamang itong bumangon. Akmang aatak ito kay Buboy pero nakailag ang bata kaya hinagupit na naman ito ng malakas na taga si Mang Nandro. Tinamaan sa leeg ang matandang aswang. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Nang mamatay ang matandang aswang, ay namatay na rin ang iba pang mga aswang. Tila iisa lang kasi ang buhay ng mga yon sa buhay ni Mang Nandro. Ayos! The best ka talaga, Buboy! Buboy! Tumakbo palapit si Mira sa bata at saka ito niyakap ng maigpit. Napangiti na lamang din si Nelson sa mga sandaling yon. Masaya siyang makita na sa wakas, nagkasama na muli ang mag-ina. Hindi ka ba makikiyakap, pre? Oo nga, pagkakataon mo na to. Huy, ano ba kayo? Ayaw ko masira yung moment nilang mag-ina, no? Nelson, at sa inyong dalawa, maraming salamat sa pag-aalaga niyo kay Buboy. Kung hindi dahil sa inyo, hindi siya magiging ganito. Wala naman yon. Ginawa lang naman namin ang nararapat. Papa Nelson, Mama Mira, pwede po bang sa isang bahay na lang po tayo tumira? Ha? Kasi Kung papayag si Nelson, wala namang problema. Ayan ha. Baka mag-inorte ka pa dyan, pre. Ano? Payag ka na. Diyos ko talaga to. Sino ba naman ako para tumanggi? Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Isang maigpit na yakap naman ang natanggap ni Nelson mula kay Mira, habang ang dalawa naman niyang kaibigan ay parang tangang kinikilig sa likod. Matapos ang labanan, ay agad na rin silang nagtungo sa kanilang baryo. Mula noon, magkakasama na rin sila sa iisang bahay. Wala na ang presensya ng mga aswang. Wala na ang panganib na gabi-gabing gumugulo sa kanila. Marami man ang nawala sa angka ng batang si Buboy, pinaramdam naman ni Nelson at Mira na hindi ito nag-iisa. Pinaramdam nila ang pagmamahal ng isang pamilya kahit na hindi rin naman sila magkakadugo. Sa ngayon, nanatili pa rin tagapangalaga ng espada ang batang si Buboy. At sa tulong ng gabay ni Nelson at Mira, kada lumilipas na araw ay mas lalong napapaunlad ng bata ang kahusayan at kalakasan nito. Para kay Nelson, yun na ang pinakatumatak na pangyayari sa buhay niya. Nagsilbing aral ang mga karanasan na kanilang pinagdaanan. Ano man ang mga nangyari, ang mahalaga na lamang ay magkakasama na nilang haharapin ang bawat kinabukasan ng may lakas at may ngiti. Wakas. Hello mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Pole. At muli, eto na naman, magsha-shoutout tayo ng mga masisipag na taga-subaybay natin at masisipag mag-comment. Ayan, eto po, shoutout po kay Lynn Aguirre, kay Bernard Itzabol, kay Ami Pacana, kay Marites Macaroy, kay Jessie Butron, kay Roselyn Magno, kay Lina B, kay Isagani Atienza, kay Brian Guevara, kay Arnel Kupatan, kay Christine Nagera, kay Rosemary Nabloa Bayarebrasa, Presbyteros Rose, kay Lynn Aguirre,
kay Crystal K.T. Soto, kay Lynn, kay Rodora Samson, kay Albert Moreno, kay Rolandi Jimenez, kay Joel Marasigan, kay Virgie Tindaan, kay Edgardo Tamayo, kay Teresa Pablo, kay Johnny Ryan Rutacio, kay Arlene Okuda, kay Elena Echano, kay Jamie Paredes, kay Mium Dayamarod, kay Aurelia Ragragula, kay Connie, kay Aiko Velleza, kay Julius Cañete, Marilu, Nilda Doltra, Boots Pangan, Gemma Cabornida, kay Cynthia Alieva, Jerly Acosta, kay Felix Cardines, kay Leonisa Cobo, kay Randy Fulgar, kay Noraiza Muspata, Gina Rakab, Nora Inocencio, Ami Viray, Silent Garden, kay Bernardita de la Cruz, Maureen Obordo, Gisela Delgado, Shena Cloma, Jackie Lou Ponce, at kay Rachel Ann Ramos. Maraming salamat po sa pag-comment. Hanggang sa susunod na pakikinig at pagsubaybay. Mag-comment lang po uli at don't forget to subscribe sa mga bago nating taga-subaybay. Salamat!